Hello boss, idol po kita simula born in slums po kasi kaya bata pa lang po ako, nakaranas na po ako ng lahat ng kasamaan sa mundo at ngayon po ay mukhang binabawi na po sa akin sapagkat ngayon nakakaramdam na ako ng depression at gusto ko na po magpakamatay. Lalaki po ako at sinasabi po sa akin na dati akong gago tapos ngayon gusto ko magpakamatay. Ano pong dapat kong gawin para na mapalakas yung loob ko? Bigyan mo naman ako ng konting advice. Una muna maghanap buhay ka ng patas. Yun muna. Gawin mo sarili mong busy. Sobrang busy mo, wala ka ng oras mag-isip tungkol sa depression. Kasi ako, ganun din ang ginagawa ko dati. Meron din ako parang nasa isip ko, parang naisip ko. Pero hindi dun sa konsepto na ang dahilan kung bakit gusto ko magpakamatay dahil depressed ako. Kundi dahil dun sa isa sa mga konsepto na hindi ko naman kasi alam kung ano yung ng depression dati. Basta alam ko, masamang tao ako, mas maigi pa sa akin kinakain ako ng lupa. Yun na alam ko. Isa pa, iniisip ko rin yung konsepto na gusto ko rin makita kasi kung ano nandun sa kabila. Diba? Yun yung panahon na I have nothing to live for kasi I have everything that I want in life. Yun eh. Yun yung mga panahon na yun. Na wala na akong hinahabol sa buhay. Wala na rin akong makitang dahilan kung bakit pa ako mabubuhay. Kasi kumpleto na ako sa lahat ng bagay na meron ako eh. Masamang tao rin lang naman ako. Diba? Meron na ako ng lahat ng gusto ko. Ano pa kailangan ko galing dito sa mundo na? Gusto ko na ngayon makita ko ano yung tsura ng kapila. Isa yun. Ngayon, kung ang hinihingi mo sa akin, sir, wait lang. Pause ka na, sorry. Nalimutan ko ilipan to. Nakalimutan na ilipat yung mic. Nag-enjoy ako. Mukhang yung mga tao nagsasalita, hindi marinig. Mahina. May isang nag-comment mahinang. Okay. Going back to sa sinasabi ko, sometime in the past, meron akong ganun eh. Hindi ko naman kasi alam kung ano ibig sabihin ng depression dati. Hindi ko alam yung salitang depression. Basta ang alam ko lang, malungkot ako. Hindi kasi assurance na dahil marami kang pera, masaya ka eh. Hindi assurance yun. Actually, may mga kakilala nga ako mga tao. Nagkapera, nabawasan lang ng konti yung pera. 1/4 lang yung nabawas sa pera. Kasi syempre, sobrang dami ng pera. Diba? Milyon na yung pera nila eh. Nabawasan lang ng 1/4 yung pera ha. Nabawasan ng 1/4. Dahil kung hindi man nadali sa sugal, nalugi sa negosyo, ng kapiraso, hindi naman kalakihan. Tangina, alam mo yung itsura nila, tangina talaga, naglulumo talaga sila eh. Naglulumo talaga. Pero, ako naman, doon sa mga panahon na yun, I have everything that I want. Hindi na ako naghahabol ng kahit na anong masyadong maraming bagay ng mga panahon na yun. Diba? Meron ako na lahat ng bagay na gusto ko. Tapos, considered din naman nasalot ako ng lipunan. So, that being said, meron ako na lahat ng bagay na gusto ko. What's next? I think the afterlife is next para sa akin, para matigil ako sa kagaguhan ko. Isa yun. Pero pangalawa, at the same time, gusto ko rin makita kasi kung ano meron sa kabila. Kasi nakuha ko na yung pattern dito sa mundo eh. Alam ko kung paano kumita sa malinis na paraan. Alam ko rin kung paano kumita sa maruming paraan. So I feel you, brother. Nararamdaman kita. Yung ganong pakaramdam na parang, okay, basura ka ng lipunan, pakaramdam mo, slums ka, nakita mo na lahat ng kalokohan, baka naging drug dealer ka pa, o baka hindi ka pa nakakaranas ng maging hired killer ka, ganon, bla bla. Pero alam mo yun, nagawa mo na, palagay mo lahat ng mga pwede mong gawin, palagay mo na masamang bagay tungkol sa maraming bagay ng buhay, tungkol sa maraming tao rin at the same time. So iniisip ko rin, baka nandun ka na sa parte ng buhay mo na yan, wala ka nang makitang glimmer of hope. Ang isa sa mga magagandang glimmer of hope para sa akin, magtrabaho ka ng patas. Tapos kailangan sobrang busy ka doon sa trabaho mo na patas, na kumikita ka ng maayos na pera din at the same time, na wala ka ng oras para magdamdam pa tungkol sa buhay na meron ka. Isa yun, magtrabaho ka ng patas. Kasi you have to consider, diba? Ingat brother, dahan-dahan sa biyahe. You have to consider, salamat dun sa toasted siopaw. Thank you brother, atas dito sa Cobra. Salamat bye, ingat ka, dahan-dahan sa biyahe brother. I love you brother. Good night. Ngayon, tinan mo, pag nagtatrabaho ka kasi ng patas, enough na yung minsan kabisihan mo dun sa trabaho na yun, lalo na kung bago yung trabaho. Kung luma na yung trabaho, baka you will still feel shit again. Baka maulit lang yung pakaramdam mo. Pero pag bago yung trabaho, you have enough distraction inside your head para sapat yung istorbo sa isip mo para makapanatili kang buhay kasi hindi mo na iniisip yung tungkol sa kalungkutan mo o sa problema mo o sa depression mo. That's one. Isa pa, kung meron kang mga obligasyon na alam mong yung obligasyon na yun ay kapakipakinabang sa kapwa-tao mo, habang lumalalim yung obligasyon mo sa kapwa-tao mo, lumalalim din yung kagustuhan mo na mabuhay, hindi na para sa sarili mo kundi para sa iba. Kasi ganun na ako ngayon eh. Yun ang pakiramdam ko ngayon. So kung gusto mo ng enough na motivation, ito motivation para sa akin.
Yung maging mabuting tao ka, hindi para sa sarili mo, kundi para sa kapwa-tao mo na alam mong marami rin katulad mo. Alam mo yan, marami rin katulad mo. Baka nga magkakasama pa kayo hanggang ngayon eh. Na ang dahilan na kung bakit ka nabubuhay para magsilbi kang halimbawa sa iba na oo, sige, basura yung buhay mo ngayon. Pero kaya mong baguhin yung buhay mo sa ikatitino, sa ikabubuti para kopyahin ka naman nung ibang kaparehas mo din. Ganun na ako nabubuhay ngayon. Hindi na para sa sarili ko. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, paulit-ulit, wala akong pakialam kung mademanda ninyo ko. Kung matalo ko, papasok lang naman ako sa kulungan, lalabas ako uli. Paglipas ng 2, 3, 6, 10 taon, lalabas ako uli ng kulungan. Ba? Tapos, pagka pinatay mo naman ako, pupunta lang ako sa kabilang buhay. Di ba? Pag ginulpi mo ako, magpapa-hospital lang ako, mapagamot ko sarili ko, gagaling uli ako, and I will still continue to talk. Mananatili pa rin buhay yung mga videos ko sa internet sa mahabang panahon, regardless kung ako pa ba yung nagsasalita o yung mga videos na lang yung nagsasalita. I will still continue to be alive. Hindi na para sa sarili ko, kundi para sa kapwa-tao na. Kaya nga gaya na sabi ko sa inyo, di ba, wala naman akong kinikita rin sa social media. Kung magbigay ka ng stars, nagbigay ka ng stars, pero optional yung stars na yan. Wala naman ako, hinihingi ko ba sa inyo stars? Hindi naman di ba? Kung magbigay kayo, di magbigay kayo. Kung hindi kayo nagbigay, wala namang problema eh. Ang nire-request ko lang sa inyo, i-share nyo tong post ko. Yun lang, share nyo yung post ko, kakalat ngayon yan, yung tanong ng mga isip ninyo, yung tanong ng mga puso ninyo, yung mga tanong ng kaluluwa ninyo, masasagot. Pero yung mga tanong ninyo, minsan tanong din ng kapwa-tao. So pag sinare ninyo yung post na to, yung mga live ko, yung mga post ko, hindi lang kayo nakakatulong sa sarili ninyo, nakakatulong pa kayo sa kapwa-tao na kailangan din yung parehas na sagot na nakuha ninyo galing sa akin. Type done nga kung na-share mo na yung post ko. Type done. Yeah, marami na pong nagre-repost dito sa TikTok. Waiting lang ako sa Facebook. Ulitin ko lang sa inyo, wala akong kinikita rito. Walang ads yan. Hindi nyo napansin, walang ads. Meron akong isang monetized na, na page, yung pula. Pero yung pula na yun, halos wala namang post dun. Marami nagdadan dito. Sir. Halos walang post dun. Yung editor ko lang yung nagpo-post dun eh. Si Nada. Shoutout sa'yo, Nada, brother. Hello. Siya lang yung nagpo-post dun. Pero ako, personal, hindi ako nagpo-post dun. Ayoko kasing mahaluan ng konsepto na ang dahilan kung bakit ako nasa social media dahil sa pera. Hindi sa mata ninyo, kundi sa pakiramdam ko. Kasi baka mamaya kasi yung pakiramdam ko, alam mo yung mahaluan na naman ng adrenaline ng pera. Iba kasi yung iba yung tunog ng galing sa puso yung mga bagay na sinasabi mo versus yung tunog na ang dahilan kung ba't mo sinasabi yun dahil sa pera. Ang pinakamagandang tunog na galing sa pera, tignan mo, yung nagbebenta ng course, gano'n na lang. Yung nagbebenta ng course, alam mo yung pag nagla-live siya, nagla-live din naman siya. Tapos sensible din naman yung live niya. Pero dinig na dinig mo talaga ang dahilan kung ba't niya sinasabi yung mga bagay na sinasabi niya dahil sa pera eh. Tignan mo yung pinagkaiba ko dun sa tao na yun. Ang dahilan kung bakit ako nasa social media, dinig na dinig mo din. Dahil sa pagmamalasakit sa kapwa-tao. Hindi dahil sa pera. Kasi sinabi ko ba sa inyo, pumunta kayo dito. Pumunta kayo dito. Kumain kayo ng sinigang. Paano mo iimbitahin yung mga taga Mindanao? Na oo, may mga taga Mindanao pumupunta rito, pero di ko naman pinapunta yun dito. Diba? Hindi katulad yung iba, diba? Nagbebenta ng course. Luzon, Visayas, Mindanao, binibentahan nila ng course. Ako, bala ka kung bumili ka ng sinigang o hindi. It doesn't matter. Ang bottom line sa akin, nakatulong na ako sa'yo. Kung bumili ka man ng sinigang o hindi na importante yun dahil hindi ko na mahanap buhay ito eh. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano kumita ng pera sa marangal na paraan. Pero hindi ko hanap buhay ito. Hindi ito yung hanap buhay ko na primary. Siguro, sabi mo, ay, kumikita ka rin naman dyan. Ano naman, naghahanap buhay kami. Diba? Pinaghihirapan namin to. Pero hindi naman ito ang dahilan kung bakit ako nasa social media. Ano ba naman, putang ina, lumbas ka sa social media para lang magbenta ng sinigang sa kalsada? Tangina naman, diba? Yung iba, bobo puta, akala nila ito yung hanap buhay ko. Tapos ito ngayon yung dahilan kung bakit ako lumabas sa social media para magtinda ng sinigang sa kalsada. Tangina. Alam mo, pwede man akong gumawa ng produktong nakapackage na Ganun ka katanga May mga iba sobrang bobo. Pinag-iisipan pa ako ng masama. Tangina, nagbebenta ka kami sa kalsada Hindi ko kayang ipadala to sa Visayas o sa Mindanao. O kahit man lang sa may bandang norte lang ng Pilipinas, hindi ko kaya Di ba? Isipin mo yung konsepto na puta, para makabili ka ng sinigang, kailangan mo literal na pumunta rito. Kailangan literal ka mismo na babiyahe ka, pupunta ka rito, tsaka ka ngayon makakatikim ng sinigang.
Ganun yung konsepto. Pero hindi ito kayang ipadala sa... Ano, pag kahit man lang ipadala mo sa Ilocos to, pagdating to sa Ilocos, panis na to eh. Yung iba, bobo eh. Akala nila, kaya ako lumitaw dito sa social media para magbenta ng sinigang. Gaano kaka-stupido para isipin mo yun. Pwede naman ako, parang katulad ito. Promote ko lang sandali. Asan yung Shinjiro natin? Yung Shinjiro daw pa. Isipin mo, di ba? Pwede naman ako gumawa ng ganitong kape. Diba, katulad ni Shinjiro. Okay, ano? Promote ko lang sandali ito sa Shinjiro. Kasi sinendang kami ng kape. Salamat, Shinjiro. Kape. Pwede naman akong gumawa ng ganito eh, diba? Tapos padala ko ngayon sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede naman eh. Bumili kayo sa akin. Alam ba, Shopee, Lazada. Kaya ko naman yun. Kaya yun eh. Paparehistro ko lang yung negosyo. Tapos pag may BIR ka na, yun lang naman ang hinihingi ron. BIR, business permit, blah blah. Yun lang hinihingi ron sa Shopee at saka sa TikTok eh. Diba? Shopee, Lazada at saka TikTok. O ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, pwede nang bumili sa akin ito. Pero hindi, nagtitinda kami sa tabi ng kalsada. Just so you know, in case hindi mo alam, sa tabi kami ng kalsada, nagtitinda kami ng sinigang na literal na kailangan mo pang pumunta rito para lang makabili ka ng sinigang. So alam mong hindi talaga sinigang ang purpose kung bakit ako lumitaw sa social media. Iba sobrang bobo talaga eh. Sobrang tanga eh. Akala nila, ito ang hanap buhay ko. Tapos akala nila, ito dahilan kung bakit ako na social media. Ganun kakatanga. Tang-inang yan. Tungkol dun sa purpose na hinahanap mo, tungkol dun sa motivation na hinahanap mo, kung hindi na sapat sa'yo, and this goes for all na gustong magpakamatay, kasi ang dami-dami niyan. Ang dami-dami nilang nagme-message sa akin. This goes for all. Lahat ng tao, nasawa ka na sa buhay mo. You are also, as much as you are welcome to live for yourself, you are also welcome to live for other people. Kung hindi mo na gustong mabuhay para sa sarili mo, mabuhay ka na lang para sa iba. Kasi may mga iba gustong magpatuloy ng buhay nila eh. May mga kapasidad ka na baka hindi nga kaya ng iba eh. Diba? Pero pag nagsilbi kang inspirasyon para sa kapwa-tao mo na minsan pa nang masamang tao ka, tapos ngayon nakakapagbagong buhay ka na. For all you know, makapagbago ka ng isa, dalawa, tatlong tao, malaking bagay na yun sa paningin ng Diyos ha. Kung paanong nagkakatuwa sa langit sa isang makasalanang nagbabalik loob kaysa 99 na taong hindi nangangailangang magsipagbalik loob. Diba? Yan ang sagot ko ron. Kung hindi mo na gustong mabuhay para sa sarili mo, mabuhay ka na lang para sa kapwa-tao mo. Good night, brother. Huwag kayo manonood sa akin habang nagmamanayo kayo ng motor. Tangina na, madisgrasya kayo dyan. Kasalanan ko na naman. Okay, go. Next question. May iba naman po tayo, tanong ni Daddy Yo, may sinigang pa po ba? Meron pa, punta lang po kayo dito sa Mahabang Parang, Barangay Hall, ang Honorizal. Mahabang Parang, Barangay Hall, ang Honorizal. Lunes hanggang Linggo, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Sige, go. Next question. Tanong po ito ni Liam Dili. Boss G, respect po sana sa tanong ko, lahat ba ng lalaki nagmamasturbate at bakit po mahirap yun pigilan? Salamat po sa sagot. Hindi ko masabing lahat, pero ang masasabi ko, marami. Ang dahilan kasi, bakit mahirap pigilan? Kasi pantog na napupuno yan eh. Parehas yan ang konsepto ng pag-ihi. Diba? Pag napuno yung pantog mo, mararamdaman mo, nalilibugan ka. Ngayon, pupunta ka ngayon ng CR, magbabatik ka. Yun ang pinakasimpleng sagot dun eh, na hindi maintindihan ng mga babae yan. Hindi nila maintindihan yan. Yung ibang ang babae, hindi na lang talaga uunawain yan eh. Na para bang pakaramdam nila, kasalanan mo pa kapag ka may ganyan. Eh kasama sa human nature mo yan eh. Kasama, ginawa ka ng Diyos na meron kang ganyan. Ano dahilan? Ba't ka ginawang may ganyan? For procreation to happen. Di ba? Para dumami ang tao. Di ba? O ngayon, every now and then, kailangan ilalabas mo yan. Yun nga ang problema. Pag wala kang partner, magbabati ka talaga. Di ba? O ngayon, nagkakatalo na lang ngayon yan. Kung manonood ka ng porn, doon ka ngayon magkakasala. Pero kung hindi ka naman nanonood ng porn habang nagbabati ka, di ba? Alam mo yung konsepto na maiintindihan na ng Diyos yan kasi ginawa ka na niya na may ganun. Alam mo, iniisip ko rin yung iniisip ko rin yung pakaramdam ng Diyos sa mga ganyan di ba? Yung mga naunang propeta, hindi ba nagbabati yun? Yun nga sana itatanong. Di ba? Isipin mo yung konsepto, yung mga naunang propeta, hindi ba nagbabati yun? Yung iba nga sa kanila, 2 asawa eh. Yung iba nga sa kanila, ang daming asawa eh. Oo. Palagay mo ba, hindi nagbabati yun? Isipin mo yung konsepto na yun. Di ba? Paano ginagawa nila? Alam mo, ako pakiramdam ko ron, naiintindihan na ng Diyos yan, nilagay ng Diyos sa tao yan eh. Nagkakatalo na lang kung ano ginagawa mo towards that. Diba? Kasi magkaiba yung iniisip mo lang versus yung tinitignan mo talaga tas nakikita mo. Magkaiba yun. Diba? Versus yung kinikilusan mo in accordance sa kalibugan mo. Magkaiba yun.
Gawin mo lang yung kailangan mong gawin. Tapos lumabas ka ng malinis ang isip mo, malinis din ang puso mo. Wala ka ngayon pag nanasa sa kapwa-tao mo. Ganun. Yan ang sagot ko ron. Tanong naman po ito. Sabi naman nung iba, bawal ikayan kasi yung Onan daw ika namatay. Onanism. Akala naman nila si Onan namatay dahil sa pagbabati. Hindi, tanga. Inutusan kasi siya. Ang utos sa kanya, buntisin niya yung asawa ng kapatid niya kasi namatay nga yung kapatid niya. Yun ang kwento nun. May inutos sa kanya. Sipingan niya, buntisin niya. Kasi kailangan niya magpatuloy ng lahi eh. Ang ginawa niya, sinipingan niya, tapos pinutok niya sa labas. Akala ng mga tao, onanism, yung onanism may pagbabati. Hindi ganun. Hindi. Withdrawal yung ginawa ni Onan, hindi naman pagbabati. Withdrawal yung ginawa ni Onan. Ang dahilan kung bakit siya namatay nun, kasi hindi niya nga sinunod yung utos. Ang utos, buntisin niya. Ano ginawa ni Onan? Kinuha niya yung privilege, hindi niya kinuha yung responsibilidad. Yun ang ginawa ni Onan. Kaya siya namatay. Oh, see? Yung iba katangahan, akala nila pag nagbati ka, parang katulad ni Onan, mamamatay ka din. Tangina talaga mga tao. Ang hina talaga. Napakahina ng ibang nagbabasa ng Biblia eh. Magko-conclude ka na lang, sablay pa eh. Alam mong may utos eh, di ba? Ang utos, buntisin. Yun ang utos, buntisin. Para magkaanak siya dun, magpatuloy yung lahi. Di ba? Yun ang utos eh, buntisin. Hindi niya sinunod yung utos. Akala ng mga tao, nag-focus na lang dun sa, sinipingan, tapos pinutok sa labas. Yun ika, bawal din magbate. Ha? Hindi naman siya nagbati. Sinipingan niya yung babae. Di ba? Hindi siya nagbati. Iba, katangahan na lang. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo sa buhay niyo. Parang ano yan eh. Yung mga utak ganyan. Utak malakay treated din yung mga yan eh. Bahala kayo sa buhay niyo. Sige, go next question. Tanong po ito galing kay Gaston. Boss, question lang po. Saan nakuha ng mga anak ni Adan at Eva ang kanilang mga asawa at paano nagkaroon ng isa pang bayan kung dalawa lang naman ang anak ni Adan at Eva? Pero mo pero cellphone. Babasahin ko na lang sa inyo. Hindi naman dalawa lang anak ni Adan at saka ni Eva eh. Wala po itong Kailangan ko na may internet pero mo saan. Naka-charge. Hindi dalawa lang ang anak ni Eva at saka ni Adan. Ang totoo, yung pinangalanan, hindi nga dalawa lang eh. Pinangalanan hindi dalawa lang. 3 ang pinangalanan na anak ni Adan at saka ni Eva. Si Cain, si Abel at saka si Seth. 3 yung pinangalanan. Si Seth kamukha pa ni Adam. Hindi kasi kayo nagbabasa. O tapos, saan galing yung mga anak nila? Inbreeding din. Sa kani-kanila din. Yung mga asawa nila, saan galing? Inbreeding. Kani-kanila din. Nagkaanak ng maraming, ano ka ba? 900 plus na buhay si 800, 900 si Adan. Diba? 800 years old, 900 years old. Hindi ko lang maalala kung eksakto eh. Pero sigurado ako 100% lampas 700 years siyang nabuhay. Taon-taon pwede namang manganak eh. Taon-taon pwedeng manganak. Tapos sasabihin mo, nababasa ba ikayan sa Biblia na marami silang anak? Marami silang anak. Nababasa yun. Nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Doon lang din, sa Genesis din, hindi ka lalampas ng Kapitulo 5. Tsagain nyo lang basahin. At nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Hindi ko lang mahawakan ngayon. Wala akong mahawakan cellphone dito eh. Pero babasahin ko sa inyo na, nasa Genesis din yun, may talatang ganun. At nagkaanak ng, Google nyo na lang. Ayan, ito na lang pala. Assignment nyo na lang, ngayon mismo. Lipat kayo ng Google. Tapos, type nyo, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Tapos, Bible. Tingnan nyo, lalabas yung verse na yun. Tapos, copy nyo, paste nyo dito. Nag-comment si Rafi Bardon sa Belo, 930 years na buhay. Tapos, naantay ko pa yung magko-comment. meron yan, sigurado. Makikisuyo na lang ako sa inyo. Google ninyo. Para yan, at least prelude na rin. Matuto na rin kayo magbasa ng Biblia. Marunong na rin kayo maghanap. Google nyo, type nyo, ito keyword, and I quote, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Tapos, Bible. Yun na mismo. Isang diretso lang yun. Nagkaanak ng mga lalaki at mga babae, Bible. Tapos, tignan nyo yung lalabas. May talatang lalabas dyan. Copy nyo, paste nyo rito sa comment section. May lalabas dyan, imposibleng wala. Antay lang natin. May lalabas dyan. Rating ng tayo. Sige, may lalabas dyan. Imposibleng wala. Hindi naman mga tamad yung mga audience ko eh. Masisipag yung mga yan. May lalabas dyan. Wala lang ako mahawakan sa cellphone dito eh.
Meron dyan, imposible Pero wala yan. nag-comment, Sir Erman Parcon, di siya hindi siya yung statement mismo. Pero sabi niya, nagkaroon siya ng mga anak na babae at mga anak na lalaki, di lang pinangalanan sa Biblia na pag-aaral ang di ka nagbabasa ng Biblia. Meron dyan, mismong talata. Antay mo. May maglilitaw ng talata dyan, imposibleng wala. Yeah, litaw nyo muna yung talata. Dali. Litaw nyo yung talata. Meron dyan, copy-paste nyo lang dyan. Tatsagayin nyo lang, copy-paste nyo lang. Para ngayon pa lang, matuto na kayo mag-search kung paano maghanap sa Biblia. Ako, Google lang ginagamit ko eh. Yung iba, may mga Bible app pa. Pwede ka mag-download ng Bible app, tapos search mo dun. Yan. Genesis 5:4. Ayan, tama ko sabi ko sa inyo eh. Hindi lalampas ng Kapitulo 5. O, sige. Mark Ian Malyari. Ang mga naging araw ni Adan pagkatapos na may panganak si Seth. Ang mga araw ni Adam pagkatapos na may panganak sino? Si Seth. Si Seth. O, hindi yan si Cain, hindi rin yan si Abel. So, pinangalanan meron pa isa, si Seth. Diba? So, ilan na? 3 na yung pinangalanan, diba? O, tapos, ano pa sabi? Ay 800 taon. At nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. O, see? Ayan, o, kita mo. 5:4. 5:4 ng Genesis yan, ha? See? Kita nyo? Ayan, o, nakasulat sa Biblia. Isipin mo, 800 years siya nabuhay. 800 years nabuhay si Adan. Palagay mo, gano'ng karaming anak yun? Hindi naman dumaan sa pagkabata si Adan, eh. Ginawa siya ng Diyos, malaki na kagad. Tao na kagad siya, diretso. Hindi siya nanggaling sa pagka-baby. Ganon din si Eva, hindi rin nanggaling sa pagka-baby. So, kung kailan man ginawa si Eva, mula dun sa panahon na yon, pwede na kagad magbuntis kagad si Eva, diretso. Hindi na siya dumaan sa pagka-baby pa, tapos puberty pa, tapos maturity pa. Hindi na. Diretso na kagad. So, kung palagay mo na, 600 years, nabuhay si Eva, ganun. Hula lang yun. Kasi wala naman nakasulat sa Biblia. Wala akong nahanap sa Biblia kung ilang taon si Eva nabuhay. Ang nababasa ko lang, si Adan. Ilang taon si Adan nabuhay. Pero si Eva, kung palagay mo na, 600 years siya, pwede naman siya manganak ng 500 tao eh. Diba? O palagay mo na, nagpahinga siya ng 100 taon. Ganun. Hindi siya taon-taon ng anak. Pwede siya manganak ng 500 tao. Diba? O, ngayon, doon ako yun mismo. Inbreeding yun. Pero ibig sabihin, isa lang ang sinipingan ni Adan, si Eva lang. Wala ka naman mababasang iba. Alam ka naman sipingan niya, anak niya. Weirdo yun. Diba? Sabi nung iba, parang galing daw kay Lilith. Huwag nyo entertainin yung idea na yun. Huwag nyo entertainin yung idea. Romano Pintor Ukit Roman, pakisagot, anong alam mo sa buhay ni Adan at ni Lilith? Walang Lilith sa Biblia. Walang Lilith sa Biblia. Kung meron yan, isusulat yan. Ngayon, walang Lilith sa Biblia. Hoax yan, hoax. Paano ko nasabi? Merong talata sa Biblia na nagsasabi na si Eva ang ina ng lahat ng nabubuhay. Okay, so nakakahon na tayo dun ngayon. Si Eva ang ina ng lahat ng nabubuhay. Tapos, meron namang nakasulat sa Biblia din at the same time, nasa unang Korinto, kung hindi ako nagkakamali, ang unang taong si Adam. So, nakakahon na ngayon. Kahon na. Wala na. The end ka na dun. The end. Bakit? Kasi, tinan mo, si Adan ang unang tao na kinikilala sa Biblia. Tapos, si Eva naman ang ina ng lahat ng nabubuhay. So, wala kang ngayong area dun para isisingit mo pa na meron palang Lilith na una pa kay Adan. O meron palang Lilith na una kay Eva pagkatapos ni Adan. Bakit? Kasi si Eva ang naging ina ng lahat ng nabubuhay na tao. Si Adan naman ang unang tao. Kanino galing ngayon si Lilith? Wala kang pagsisingitan nun. Wala kang pagsisingitan nun. Kaya nga sabi ko sa inyo, Pilipinas, swerte ka eh. May mga taong nagsisipagtyagang magbasa ng Biblia eh. May mga taong nagtsatsagang magbasa ng Biblia. Nakita ko rin yun eh. Yung conspiracy theory tungkol kay Lilith. Nakita ko yung conspiracy theory na yun. Nasa TikTok din yan eh. Tapos ang naging ang naging mga anak daw niya ni Lilith, puro mga demonyo. Sabi nga niya ulit, hindi ba si Lilith ay siyang ahas din? Yun nga yung sabi nga nila. Si Lilith daw yung ahas. Hindi yun. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. So, hoax sino yan. ang ahas na yun? Yung ahas na yun, nasa 12:4 ng Apokalipsis, kung hindi ako nagkakamali, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. Doon sa Apokalipsis, tumanda na yung ahas na yan eh. At tinatawag na Diablo at Satanas.
So, hindi Lilith ang pangalan ng ahas na yun. Ang pangalan ng ahas na yun, Diablo at Satanas. Malamang mali yung talata na kinote out ko. Pero pag hinanap mo yan, pag sinearch mo yan, lumalabas naman yan eh. Google nyo na lang. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Ang pangalan nung ano na yun, nung ahas na yun, Diablo at Satanas, hindi Lilith. Ha? See? Kita mo? Sa mga nagtsatsagang magbasa, makukuha mo kung nasaan yung mga yan eh. Nakukuha mo yung paliwanag. Pero pag tsinaga mo lang sa internet lang, ang tamad mong magbasa ng Biblia, hindi mo talaga mahahagilap yan. Ang mapapagkuha mo sa internet, malapa, conspiracy theories. Walang pruweba. Walang pruweba. Naalala ko yung panahon ni Dan Brown, na naniniwala ang mga tao nung lumitaw si Dan Brown na parang, galing daw kay Da Vinci, ang napang-asawa daw ni Kristo si Maria Magdalena. No, yun nga. Naalala niyo yun, di ba? Naalala niyo yun? Tangina, kahit ako, napaisip ako ron, nabasa ko yung libro ni Dan Brown eh. Nabasa ko yung libro ni Dan Brown, napaisip din ako ron, Siyempre, balik uli ako sa Biblia para magkaintindihan. Balik uli ako sa Biblia. Yung Last Supper daw, nandun daw at nakahilig daw sa kanan ni... Kanan ba yun o kaliwa? Basta nakahilig kay Kristo yung Maria Magdalena. Ganun yung projection dun sa Last Supper eh. Tangina, ako rin na-shaken din ako ron ha. Ako rin, nadamay din ako ron ha. Nadamay ako ron. Merong pitik ng konting pitik sa akin dun sa parte na yun ha. Tapos, tangina, katsatsaga sa Biblia. Putang ina mo, nakita ko rin. Nakita ko rin. Walang babae nung panahon nung Last Supper. Walang babae. Wala. Apat yung nagsabi. Si Mateo, si Marcos, si Lucas at saka si Juan. Walang babae dun sa Last Supper. At may pruweba ko, walang babae dun sa Last Supper. Naghugasan sila ng paa. Nung maghugasan sila ng paa, hindi naman uso brief nun eh. So, ang tendency nun, merong possibility na makita ninyo yung ari ng isa't isa. Kasi tunika lang ang suot nila nun eh. Pag naghuhugasan kayo ng paa, iaangat mo talaga yun para hindi mabasa. Ngayon, may possibility, nagkakakitaan sila ng mga ari nila nun. Hindi pwedeng may babae sa loob nun dahil bawal ang babae ron. Pagka ganong seremonya na nagkakakitaan kayo ng ari ng isa't isa, bawal ang babae ron. Ngayon, may mababasa ka ba? Nagkakakitaan ng ari? Wala. Pero naguhugasan sila ng paa. Para maiwasan mo na mabasa ang tunika mo, iaangat mo talaga tunika mo nun. Tamo? See? Kita mo? Kung nagkataon nga na napaniwala ako nun, tangina, wasak sa isip ko konsepto ng Biblia. Wasak sa isip ko konsepto ng Biblia. Kung hindi ka nagbabasa, kaya nga sabi ko sa inyo, Pilipinas, magbasa kayo. Magbasa kayo. Para hindi kayo naloloko kahit nung mga putang inang mga influencer ninyo, Pilipinas. Magbasa kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, swerte kayo eh. May mga ilan sa social media ngayon, nagigising-gising na sa katotohanan eh. May mga ilan sa social media, nagigising-gising na sa katotohanan. Maswerte ka, Pilipinas. Hindi puro manloloko yung mga influencers mo. Merong mga ibang nagtatapat. At meron ng mga taong nako-convert mula sa pagiging siraulo papunta sa pagtatapat. Meron ng mga taong nako-convert. Maswerte ka na, Pilipinas. Unti-unti lumalaganap ng katinuan sa Pilipinas. Unti-unti lumalaganap ng katinuan. Tapos na yung maliligayang araw ng mga manloloko sa social media na puro pera lang ang interes sa kapwa-tao nila, na hindi baling absurd yung mga claims na kaya daw magbago ng buhay in 15 days. Putang ina ka. Bibigay mo lang yung pera mo sa kanila, magsa-sign up ka rin sa course, magbabago buhay mo 15 days. Putang ina. Gago. Ulul ang puta. Habit nga, hindi sapat na baguhin in 15 days eh. Habit lang yun ha. Buhay mo pa kaya magbago. Eh biro mo, sabi ng mga scientifico, puta hoax pa pala yung 21 days. Eh ako rin, pinaniwalaan ko rin yun eh. Akala ko 21 days talaga ang kailangan para magbago habit. Putang ina ka, mala-mala mo, kababasa ko, inulit-kulit yung basa nitong mga nakaraan lang. 66 days daw pala ang kailangan at hoax pala yung 21 days. 66 days. Pero merong sa social media, tang ina, aral ko no. Sabi niya, kaya niya daw magbago ng buhay ng kapwa-tao. In 15 days, bibigay mo lang sa kanya 9,000 mo. Tang inang mga tao yan. Putang inang mga scammer to. Absurd eh. Scammer. Ilan ang viewers natin? Sa TikTok, 475. Sa Facebook, di ko makita eh. Naglalag. Lumipat na yata sa Facebook yung mga nasa TikTok eh. Swerte kayo, Pilipinas.
Sana nasagot doon yung tanong nung nagtanong kung saan daw galing yung saan galing yung asawa ni Adan, nung magkapatid. Kasi nakapangasawa si doon si Cain. Si Abel hindi nakapangasawa, wala akong nabasang nakapangasawa siya. Pinatay siya ng kapatid niya. Habang Patay pa talaga siya? Patay talaga siya. Pinatay siya ng kapatid niya kasi nagselos yung kapatid niya. Pagka kasi siya pag yung kapatid niya nag-aalay, dumidiretso sa Diyos yung yung usok. Pag siya yung nag-aalay, lumilipad lang sa kung saan ayaw tanggapin ng Diyos yung alay niya. Anong dahilan ba? Masama siya eh. Masama eh. Kasama ng paggawa niya, yung kasamaan, hindi mabuti yung gawain niya, ayaw tanggapin ng Diyos. Kaya tama sabi ni Solomon yung dalangin ng matuwid, kaluguran ng Diyos. Pero yung paghahain ng masama, kasuklam-suklam sa Kanya. Akala ng mga tao, basta naghain ka, basta nagbigay ka sa Diyos, tatanggapin niya yan kahit masamang tao ka pa. Hindi. Kasuklam-suklam pa sa paningin ng Diyos pag nag-aalay ka, tas masamang tao ka. Ang katanggap-tanggap lang sa Diyos, yung mabuting gawa, ultimo paghingi mo, pagdaing mo, dumadaing ka na, ikaw na yung humihingi Pag mabuting tao ka, natutuwa pa ang Diyos. Pag mabuting tao ka, ikaw na yung humihingi, natutuwa pa ang Diyos. Hindi ka nagbibigay ikaw yung humihingi. Sige, next question. May nagtanong dito, sir. Dalawa yung tanong niya. Tatlo pala, sorry. Nawala lang kasi. Pero pare-paras yung mga tanong niya. Una, hindi ba daw na menopause si Eva? Pangalawa, hindi ba daw na menopause si Eva? Nung mga panahon na yun, hindi ko alam kung anong menopausal period Pero tumatagal ang mga tao na ng sobrang tanda So obviously, baka meron pa ring menopausal period kasi kasama sa life cycle ng tao yun Hindi ko nga lang alam talaga, kaya nga nagpataan ako ng 100 taon nun para magpahinga diba? Sa panganganak. Hindi ko alam kung ano menopausal period nun Basta ang nababasa ko, nagkaanak ng maraming lalaki at mga babae. Yun na nababasa. So yun ang sagot ko ron. Hindi ko alam kung ano menopausal period nun. Baka 300 lang anak nila. O baka 100 lang. Still, marami pa rin. Sapat pa rin yun para makapag-asawa yung mga anak niyang mga lalaki sa mga babae. Pangalawang tanong niya, sir. Si daw po ba? Ito yung sinabi mo kanina, yung Diablo, Satanas at si Lucifer ay iisa lang po ba? Ang nakasulat kasi ron, alam mo, marami kasing pangalan talaga si Satanas Maraming pangalan si Satanas Yung Diablo, tinatawag na Diablo at Satanas, oo, yun. Parehas. Lucifer, oo, siya rin. Kasi nasa Isaias naman yun Yun ang sagot ko ron. Yung pangatlong tanong niya, paano daw nakapasok yung ahas dun sa hardin ng Eden? Di ba po daw protektado yun? Yung tatlong tanong niya Protektado, pero nakakapasok dun ng mga espiritu. Hindi naman kasi ang ibig sabihin ng protektado, walang ibang nakakapasok dun Hindi ganun. Parang katulad sa bangko yan di ba? Isipin mo yung bangko, mabuting tao ka, masamang tao ka, makakapasok ka dun. Pero pag gumawa ka ng masama, that's a completely different story. Gumawa ng masama si Satanas dun, ang problema, nakipagkuntsabahan ngayon yung nasa loob. Si Adan. Si Eva. Wala naniwala sila Naniwala Ano paniwala? Ang sabi, tunay bang sinabi ng Diyos na mamamatay kayo pag kinain nyo? Hindi. Magiging gaya ka ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Yun ang sabi. Naniwala si Eva. Tinawid ngayon kay Adan. Si Adan naman kinain. Nakinig kay Eva Pinapasok nila yung kasalanan Pinapasok nila. Naniwala sila sa iba. Kaya nga itong mga empleyado ko, sinasabihan ko huwag kayong tatanggap ng instruction galing sa ibang tao. Pag may tatanggapin kayong instruction, you damn make sure na ang instruction galing sa akin. Bakit? Ako yung nagbabayad sa inyo Sinunod niyo yung instruction ng iba, pumalpak ngayon. O doon kayo humingi ng bayad kung sino man yung instruction na sinunod niyo. Ganun kasimple. Kung sino nagbabayad, doon kayo sumunod. Hindi yung tangina kung sino nagbigay sa instruction, kahit sino na lang, hindi naman yun na nagbabayad sa inyo, susundin nyo naman. Tapos ine-expect ninyo, tatanggap kayo ng bayad galing sa employer nyo. Kung palpak yung trabaho dahil sa iba kayo nakinig. Diba? Ganon yung konsepto. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Susko, boss, nung namatay si Adan, saan po siya napunta? Hindi ko alam. Kasi hindi naman masyadong, hindi masyadong importante yung hindi masyadong nagbibigay na ng detalye tungkol sa kung saan man
Well, merong mga pagkakataon nagbibigay ng detalye kung saan inilibing. Pero ito sigurado ko, kung saan man siya inilibing, wash out na yung lugar na yun. Kasi nagkaroon ng ano eh, di ba? Nagkaroon ng dilubyo. Yung lumubog yung buong mundo panahon ni Noe. Kung saan man siya inilibing, it wouldn't matter kasi wash out na rin yung lugar na yun. Nagbago terrain ng lupa pagkatapos nun. In case hindi nyo nabasa, yun yung ano, yun yung panahon na nabiyak yung ano, yung aqueous layer of the earth kung tawagin nila. Yung, anong tawag dito? Homorovesicness discontinuity. Yung, ang tawag sa Biblia doon, bukal ng lubhang kalaliman. Nabasag yun. Nabasag yun. Nung nabasag yun, lumabas ang maraming tubig dun. So, isa sa mga tendency nun, since lumabas yung maraming tubig galing sa ilalim ng lupa, tapos bumuhos pa galing sa ibabaw ng lupa, galing sa ibabaw ng, dun sa ibabaw, yung sobrang daming tubig, na napaloob talaga yung buong lupa nun sa, sa tubig. So, ang nangyari nun, nagkaroon ng iba't ibang mga pangyayari sa lupa mismo. So, nagbago ang terrain ng lupa pagkatapos nun. Nagkahiwa-hiwalay nga rin ng lupa eh. Merong isang talata nun nasa Genesis eh, na merong itinawag doon sa isang lugar ang dahilan kasi doon nagkahiwalay ang lupa. So, alam mo, in a nutshell, there is a possibility na baka ang tinutukoy doon, baka, syempre, we're only talking about possibilities, pero baka ang tinutukoy doon, minsang panahong Pangaea yan, tapos nagkahiwa-hiwalay. Merong ganong tendency eh. Merong ganong tendency. Merong ganong possibility, I will say. Possibility. Kasi pagkatapos ng baha ni Noe, nagkahiwa-hiwalay ang lupa eh. Yun yung sabi sa Genesis, nakasulat din yun, may talata nun. Nagkahiwalay ang lupa. So merong possibility na dating totoo talaga yung Pangaea. Kasi merong parang, kung hindi ako nagkakamali, yung, ito masyadong technical na lang ito eh. Pero, eto, simplihan ko na lang. Merong geomagnetism kung tawagin nila. Geomagnetism. Merong parte ng lupa na pag magkadikit yung lupa na yun at nagkahiwalay, yung magnetism na to, isang parte na to, parehas ng magnetism nung kabilang parte kahit lumayo pa yan sa dagat. So, merong isang tendency na yung North America, yung North America at saka isang parte ng Africa, minsan panahon magkadikit. Proven na ng science yan. Dahil dun sa geomagnetism, nang tinignan nila yung isang parte ng Amerika at saka yung isang parte ng Africa, parehas yung magnetism nung magkabilang panig. Tapos tinitignan din nila na halos magkadugtong yung itsura nung biyak nito at saka nung biyak nito. Na parang ang itsura minsang panahon silang iisa. Wala lang kasi nagtsatsaga sa inyo mag-research eh. Pero kung magtsatsaga lang kayo mag-research, makikita nyo rin naman yan eh. Sige, next question. Ayan, tanong naman po ito ni Yuki Ruma. Ma'am, matutulog na po ako. Tanong ko lang po, paano po ba sumaya? Dahil maraming kabataang kagaya ko ang nababalot ng kalungkutan. Wala kasi kayo resulta. Ang saya, nanggagaling sa resulta, byproduct na resulta yan. Pag gusto mo, saya lang. Yun ang problema. Pagkatapos mo magsaya, wala na ulit. Balik ka na naman sa neutral. Tapos yung neutral, dahil hindi tuloy-tuloy yung spike ng dopamine sa isip mo, yung neutral ngayon, dahil addicted ka sa dopamine, kung tawagin nila, addict sa dopamine, ang nangyayari, pag nag-crash ngayon, kasi nagka-crash yan kung hindi nyo napapansin, parang konsepto yan ng pag-inom ng kape. Inom ka ng 3 basong kape, hyper na hyper ka. Tapos tignan mo, pag nag-crash yun, bagsak, lagapak ang energy mo. Ganon yung konsepto nung pag-addict ka sa dopamine. Ang daming kabataan ngayon, addict sa dopamine dahil kakascroll eh. TikTok brains na sila eh. Yung alam mo yung, hindi sila makatiis ng 15 minutes, hindi nila hawak ang cellphone nila. Hindi makatiis. Mula paggising hanggang pagtulog, di makatiis. Ito lang si Ann, hindi makatiis ito eh. May customer na, hindi pa niya napapansin yung customer. Tangina, nakakadut-dut niya ng cellphone niya. Kaya nga, naglagay ako ng batas dito, bawal siyang umupo na nagse-cellphone. Kung magse-cellphone siya, dapat nakatayo. Ito ang bad trip. Tangina, nakatayo na nga, dun siya nagse-cellphone, hindi pa rin niya napapansin yung customer kahit nakatayo na siya. Tanginang yan. Sobrang kaadikan sa kaka-cellphone. Ang malupit pa nun, puta, nakikipag-video call pa. Habang may customer, habang naniningil siya ng pera, habang nagsusukli rin siya, tas hindi na magkaintindihan kung tama pa ba yung panunukli niya. Kaya nga sabi ko sa iyo, isang beses pa kitang makita umawak ng cellphone sa harap ng customer. Pagbabawal ko na talaga yung pag-cellphone, tapos lahat na lang ng oras na makita kita nag-cellphone, ay nako, minus 100 ka sa incentive mo, bala ka dyan. Maubos yung incentive mo. Ang tigas ng ulo eh. Hindi makaintindi ng konsepto ng ano. Ito, this goes for all. Lahat ng kabataan, hindi makaintindi ng konsepto ng anong tawag dito? Yung
Anong tawag doon? Moderation. Moderation. Hindi makaintindi ng konsepto ng moderation. Yung, wag kang kaabusado. Diba? Wag kang abusado. Mag-cellphone ka. Ano ba naman yung 15 minutos, nagsi-cellphone ka, tapos pagkatapos nun, 30 minutes, magpahinga muna utak mo. Diba? O, pagkatapos mong gawin yung kailangan mong gawin sa cellphone mo, tago mo muna cellphone mo. O pag may customer, manahimik ka muna ng kaka-cellphone naman. Tangina, hindi pa pwede yung puta, nagsusukli ka. Hawak mo yung cellphone mo kasi naka-video call ka sa putang inang kung sino mang hindi maintindihan na nanliligaw sa'yo. O kung ano man ang trip ng putang inang yun, na hindi maintindihan din na nagtatrabaho ka. Tang-inang tao yan, insensitive eh. Alam na nga niya nagtatrabaho. Alam niya nang may customer sa harap. Alam niya nang isusukli, hindi pa ibaba ang cellphone. Insensitive eh. Kung sino man yung kausap mo na yun, insensitive, fuck yun. Insensitive. Hindi man lang niya maintindihan nagtatrabaho tayo dito. Hindi maintindihan eh. Tapos ito namang tao ko, insensitive din. Hindi niya maintindihan na may customer sa harap niya at hindi gusto ng customer na nagse-cellphone ka habang nagsusukli kasi hindi na magkaintindihan sa sukli kung tama pa ba o hindi. Diba? Pero ito diretso. Kung gusto mong matuto ng konsepto ng saya, ang saya kasi byproduct. Pitik ng dopamine yan eh. Kaya mo naman kumuha ng pitik ng dopamine kahit saan eh. Pero kung gusto mong maging habang buhay na masaya, gumawa ka ng maraming resulta. Yung dami ng resulta na meaningful, ha? Meaningful. Hindi puro pera. Yung dami ng resulta na meaningful, every time makikita mo na may medalya ka, every time na makikita mo may certificate ka, every time makikita mong ina-acknowledge yung galing mo ng kapwa-tao mo, lagi kang may pitik ng dopamine every time makikita mo yun. Tuwing pupunta ka ron sa loob nung kung saan man nakalagay yung medalya mo, tignan mo yung medalya mo, tapos alalahanin mo yung panahon na ni-recognize ka ng mga tao dahil sa galing mo. Tignan mo, lagi kang masaya. Para katulad sa akin, ngayon nga lang, kuha ng certificate, lagay dito. Kuha certificate, lagay dito. Kuha medalya, lagay dito. Kuha recognition, lagay dito. Ngayon, sobrang dami na eh. Kaya tignan mo, hindi na ako namomroblema sa saya. Ang daming kabataan yan, tangina, wala kasi kayong resulta eh. Yung mga grades nyo, bagsak. Tapos, ang inuuna nyo, puro pagjojowa. Cellphone, maghapon, magdamag, hindi na kayo kumakain sa oras. Diba? O ngayon, ano kayo naaasahan nyo? Magiging masaya ba kayo niyan? Hindi. Ang pitik lang ng konting saya niyan kapag may jowa. Kasi yung dopamine ng utak mo, addict ka sa dopamine, pagka nilalambing ka ng jowa mo, masaya ka. Pero pag hindi ka pinapansin, miserable ang buhay mo. Bakit? Yung pinanggagalingan ng dopamine mo, hindi recognition eh. Hindi recognition ng mga tao, hindi achievement sa mga tao. Achievement mo lang, personal, galing sa isang pirasong tao na siya yung nagva-validate sa'yo at siya rin yung nagpapapitik ng dopamine sa ulo mo. Diba? Mali pinanggagalingan eh. Ang saya, ito matuto kayo Pilipinas, ang saya, ang pera, ang recognition, byproduct yan ng galing mo. Unahin mo muna yung taba ng utak, tapos yung galing. Pag nare-recognize ka na ng mga tao na matalino ka, at mataba utak mo, at magaling ka, at may resulta ka, tignan mo, tuloy-tuloy na masaya ka. Yun, tuloy-tuloy din na may pera ka. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Narciso Martinez Patron Jr. Brother, hello. Good evening. Good morning, Gail. Pakitanong kay Brother Chichester kung ano ang sinabi ng anghel nang magbubuntis ang isang berhen at manganganak na isang batang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Ayun, sinabi na. Kung inutos ng anghel na tawagin siya sa pangalang Emmanuel, bakit Jesus ang pinangalan sa kanya? At last, bakit tinanggalan 13th zodiac which is basahin ito. Ophiuchus, the serpent bearer. Love you, brother. Hindi ko alam yung tungkol doon sa 13th zodiac na yun. Wala akong ay brother, magpi-feedback. Wala akong nabasa tungkol doon sa 13th zodiac. Tungkol sa Emmanuel, ibig sabihin kasi ng Emmanuel, mabuting balita. Kaya tignan mo, may tinawag naman na Emmanuel eh. Diba? Mabuting balita. Yung ebanghelyo, mabuting balita ng kaligtasan. Galing kay Jesus. Yun nga. Bakit siya tinawag na Sir Jesus, but hindi Emmanuel kung sinabi na yun ang ipangalan? Yun yung pinangalan sa kanya eh. Hindi ko alam. Yan ang sagot ko ron, hindi ko alam. Hinahanap ko rin yan eh. Meron bang panahon na tinawag siyang Emmanuel? Wala akong nabasa. Maaaring mali ako. Pero, yung Emmanuel kasi, brother, tatawaging Emmanuel. Yung Emmanuel, mabuting balita. Nagkaroon naman ng mabuting balita, which is yun yung ebanghelyo. Tinawag ba siyang Emmanuel? Baka oo, baka hindi. Hindi ko alam. I wouldn't know.
Pero binasa ko, wala akong nabasa kasi na ganun, na tinawag siyang Emmanuel. Wala akong nabasa. O baka mali lang ako. Ngayon, may bago akong assignment. Hanapin ngayon yung Emmanuel. Marami kasing pangalan si Jesus eh. Kamangha-mangha. Diba? Mapalad. Emmanuel. Jesus. Kristo. Marami siyang pangalan. Maraming tawag sa kanya. Maraming tawag sa kanya. Overall, wala. Yun lang muna maisasagot ko. Hahanapin ko yan. Assignment ko sa iyo yan, brother. Kung meron bang panahon na tinawag siyang Emmanuel. Bukod dun sa panahon na ano. At saka kung ano ibig sabihin nun. Kasi minsan kailangan tignan mo muna sa Greek eh. Minsan kasi merong lost in translation na meaning eh. May mga ganun eh. Katulad halimbawa nung Nephilim. yung higante. Pag tinignan mo sa Hebrew, yung higante na yun, hindi siya actual na giant talaga. Merong possibility na strong men o powerful men. Kasama rin yun dun sa translation ng eksaktong salitang higante dun sa salitang Hebreo. So titignan ko ngayon sa Greek kung ano ba talaga ibig sabihin ng salitang Emmanuel. Tapos kung lumapat ba yun at tinawag ba siyang Emmanuel. Base dun sa kung ano ibig sabihin nun sa Greek na salita. Kasi alam mo, merong mga ganun eh. May mga akala mo higante, diba? Kasi meron ka ba si Goliath. Si Goliath naman nabuhay tapos na yung panahon ni Noe. Patay na si Noe nung nabuhay si Goliath. So sabi nung iba, crossbreeding daw ika ng tao at saka ng anghel daw si Goliath. Hindi ko sigurado. Baka meron lang siyang gigantism, may sakit si Goliath. Possibility yun. Hindi, possibility talaga yun. Hindi nakakatawa, possibility yun. Baka meron siyang gigantism. O baka ang genetic niya, ganun lang talaga, tsumamba lang. Di ba? Meron ganun possibility eh. Hindi mo naman maaalis yung possibility na yun eh. Na baka hindi siya crossbreeding ng tao at saka ng anghel. Baka may gigantism siya o baka tsumamba lang talaga na talagang sobrang laki talaga ni Goliath. 'Di ba? Merong possibility ganun. Pero yung panahon ni Noe, mahabang panahon na lumipas at matagal lang patay si Noe nung lumitaw si Goliath. So yung mga namatay nung mga panahon na yun, na tawag giant, na higante, wala na, patay na yun. Doon sa panahon ng doon sa panahon ni Noe pa lang. Patay na yung mga yun. Hindi kasama doon hindi kasama doon si Goliath. Si Goliath, iba na yan. Doon sa mga nandun na nauna na namatay. Iba yun. So yun, titignan ko muna yun. Check ko muna yun. Assignment ko sa yan, brother. Yan ang gusto ko. Takina, pinapataba yung utak ko. Yung alam mo yung, kailangan ko tuloy mag-research. Kasi meron akong tanong na hindi ko kaya sagutin. Takina, di ako makakatulog niyan. Hindi na naman ako makakatulog niyan. Yan yung excitement ko eh. Yung mga bagong tanong. Mga bagong bagay na ako mismo hindi ko kaya sagutin. Ayan, tingnan nyo, Pilipinas. Hindi ako para magdunong-dunungan. Pag hindi ko kaya sagutin ko lang sa'yo diretso. Hindi ko alam. Meron akong konting alam, pero hindi lahat alam ko. Yun ang sagot ko ron. Ayan. I-screenshot mo yun. Na-screenshot mo na ba? Screenshot mo yan. Okay. I-ano ko yan. I-research ko yan. Send mo na lang. Nurse. Send mo na lang sa akin, brother. Send mo sa akin. Maganda yung tanong mo na yun, ha? Send mo sa akin yun. Interesado ako ron. Ayan. Tanong po ito galing kay... May nagtanong dito kanina. Pwede ba daw kumain dito ang mga Muslim? Pwede. Kasi balak daw niyong umuwi next year at kakain dito. Walang touch ng baboy ito. Walang touch ng baboy ito. Hindi ko magigagaranti sa inyo na halal yung karne na ginagamit. O yung halal yung mismong produkto. Ang dahilan kasi, mahal kasi ang certification ng halal. Wala pa kaming business permit na actual na business permit. Meron pa lang kami rito barangay permit eh. Pero akong mismo, personal, yung nagagaranti na maingat kami sa paggamit ng kahit na tungkol sa may kinalaman sa mga bagay na tungkol sa pagkain ng Muslim at saka ng Sabadista. So, walang touch ng baboy ito kahit kapraso. Kahit yung mga pinaglulutuan namin, walang touch ng baboy ito kahit kapraso. Hindi nabahira ng kahit na anong baboy ito. Sigurado ako ron kasi ako mismo naniniguro niyan. Ako mismo naniniguro. Sige, next question. Tanong po ito ni Jeffrey Carino. Brother, paano mapanatili ang peace of mind or hindi makaranas ng stress sa work? Regards ulit sa inyo, lahat dyan, daan ulit ako soon. Ang peace of mind, para sa akin, nanggagaling yan sa kawalan ng problema. Payapa isip mo. Kaya pag may pumasok na problema, resolbahin na kagad. Pasok ang problema, resolbahin na kagad. Kasi matatanggal yung peace of mind mo kapag may problema tapos hindi mo nire-resolba, tapos nagkakapatong-patong na yung problema. Ganyan ang gawain na iba eh. Dadrama muna sa mga tropa, iyak-iyak muna, bla bla. Ang daming reklamo, ang daming drama. Putang inang yan. Ayaw na lang resolbahin yung problema, tapos paulit-ulit doon sa parehas na pagkakamali.
Tapos magdadrama pa, mga putang ina. Paulit-ulit ka na nga sa parehas sa pagkakamali, nagdadrama ka pa. Palagay mo, mariresolve ba dyan yung problema? O palagay mo, lalala lang yung problema, hindi mo lang pinapansin? Ganun. Ang peace of mind, nadadaan yan doon sa may pumasok ang problema, resolbahin. Pasok ang problema, resolbahin. Pasok ang problema, resolbahin. Alam mo nang yung kung ano yung tama, resolbahin mo na lang. Alam mo na kung ano yung tama, resolbahin mo na lang. Ganun kasimple peace of mind. Ngayon, para hindi ka ma-stress sa trabaho, mag-focus ka sa resulta. Tignan mo, pag resultado ka, pag magaling ka sa trabaho mo mismo, pag magaling ka, celebrated ka na nga ng lahat ng mga tao, tuwan-tuwa sila pag nakikita ka nila, kasi alam nila na may solution sa mga problema nila. Pag nandun ka sa paligid, pati ikaw, tuwang-tuwa ka rin dun sa pitik ng dopamine na nakukuha mo dun sa pagkatuwa ng mga kasama mo sa trabaho. Pero pag nabubuisit sa'yo mga kasama mo sa trabaho, tignan mo, yan din yung pinakamabilis na paraan para ikaw mismo miserable ka rin sa trabaho. Burat na sa'yo yung mga katrabaho mo eh. Pati boss mo, inis na rin sa'yo eh. Diba? O, ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Sasabihin mo ngayon, bla bla, may favoritism. Eh putang ina mo, wala kang resulta eh. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Tang ina ka, wala kang resulta. Ang drama mo pa, sisisihin mo pa boss mo na para bang obligasyon ng boss mo na pasayahin yung trabaho. Eh sa akin, simple, pakyo ka. Pakyo ka pagka ganun. Talagang magiging miserable ka talaga. Kainin mo ngayon yung pagka-miserable mo sa trabaho. Bakit? Hindi mo na nga nagagawa ng maayos yung trabaho mo, nagdadrama ka pa. Na para bang kasalanan pa ng boss mo kung bakit di mo nagagawa yung trabaho mo, isang malaking pakyo ka. Ganon kasimple yun. Uwa mo? Sige, next question. Tanong po ito ni Man and Bat. Kailan mangyayari ang malaking kapighatian? Nakasulat yan doon sa Kapitulo 25 ni Mateo. Simulan mo sa 3. At lumapit sa kanya ng bukod ang mga alagad at nagsipagsabi, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? 4. Tuloy-tuloy mo na lang. Yan. Basahin mo. Recite ko ba sa inyo ng buo eh. Tuloy-tuloy mo na lang. Basahin mo na lang yun. 25:3. 25 ba yun? 24. 25? Kapitulo 25. Kung hindi sa 25:3, 24:3. Yun. Simulan mo dun sa 3. Tapos tuloy-tuloy mo na hanggang matapos yung buong chapter. Makukuha mo yan. Yun, sunod-sunod yung pangyayari doon. Malilindol, gano'n. Tapos magkakaroon ng kagutom, tapos bla-bla, kahirapan, makakadinig ka ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, huwag kang magulumihanan, sapagkat hindi pa ito ang wakas, bla-bla. Tapos yung lahat ng yun, siyang pasimula ng matinding kahirapan. Ang gayon, hindi pa nangyayari, buhat ng dalangin na sanlibutan, at hindi na mangyayari kailanman. Yun, tuloy-tuloy mo lang doon. Nakasulat yun doon. Dire-diretso lang, yung malaking kapigatian. Ngayon nga, mapapansin mo, parang medyo may konting pitik na eh. Although mahirap naman kasing mag-assume eh. Kasi, kung di nyo napansin, yung malaking kapigatian na yan, noon pa nila sinasabi yan. Sinasabi na nila yan noong mga panahon ng World War I. Sigurado, imposibleng hindi. Kasi nagbabasa naman ng Biblia ang mga tao noon pa eh, di ba? O tapos World War II, ganun din. O magkakadigma. Nagkadigma naman nun eh. Buong mundo nga yung digmaan eh, di ba? O, tapos ngayon, meron na naman bago na naman nagbabanta, yung America versus China, di ba? Tapos Middle East countries against America, di ba? Tapos Russia against Ukraine. Tapos nakakabalita ka pa ng Pilipinas against China, di ba? Technically, yung mga yan, alingaw-ngaw ng digmaan yan eh. Rumors of war. Yun mismo nakasulat sa English yan eh. You will hear of wars and rumors of wars. So makakarinig ka ng digma, pero meron ding mga alingaw-ngaw, rumors, bali-balita ng digmaan. Di ba kakatapos lang natin dyan ilang buwan nakakaraan. Ngayon, hindi nga masyadong popular yung alingaw-ngaw ng digmaan between Pilipinas at saka China. Kasi ang alingaw-ngaw ng digmaan ngayon between our president and our vice president, yun ang alingaw-ngaw ng digmaan ngayon. Diba? Tangin na bad trip, no? Sa loob pa mismo ng politika natin, inside Philippine soil, nangyayari ang putang inang digmaan between our president and our vice president. Putang ina talaga. Tang ina talaga. Nakakaburat. Parang mga batang nag-aaway ang mga putang ina. Tapos ginagamit nila yung kapangyarihan nila para awayin yung isa pang bata. Putang ina talaga. Parang mga batang nag-aaway itong dalawang mga putang ina. Sarap pag-untogin. Tang-inang yan, natatawa nga ako sa ibang mga memes eh. Yung dinaan sa AI, yung mukha ni Sara Duterte at saka yung mukha ni Bongbong Marcos nung mga panahong magkahawak pa yung kamay nila tapos may nagsusuntukan ng AI. Tang-inang galing ng technology ngayon, napapagsuntukan nila yung dalawa. Gamit mga pictures lang. Dati nagyayakapan yung mga mukha eh.
Ngayon, tangali susuntukan nun, sisipaan ba? Nakakatawa yun. Alam mo, nakakatawa lang siya dun sa konsepto ng AI eh. Pero hindi siya nakakatawang nangyayari sa tunay na buhay, nakakaburat. Sige, next question. Parang narinig ko na yung Antonio Luna. Yung sinabi niya. Ano? Na hindi Amerika ang kalaban natin. Tayo rin. Nakakainis. Tangina. Ang nakakaburat kasi dyan, ang loyalty niya mga hayop na yan, pare-parehas sila. Pare-parehas. Ang loyalty nila, nasa pamilya lang nila. Wala sa taong bayan. Ang loyalty nila, nasa pamilya lang nila. Kung taong bayan ang iniisip ninyo, tangina, alam na ninyong hindi nyo dapat ginagawa yan. Para kayong mga batang nag-aaway. Nakakainis, nakakadiri, nakakaburat. Nagtatantrum si Vice. Nagtatantrum sila parehas. Ano ba? Pinatulan pa nga ng presidente. Yun nga nakakainis, pinatulan pa. Nakita mo na nga nagtatantrum yung babae, papatulan mo pa sa harap ng publiko. Wala kayo ngayong pinagkaiba dun sa nagbuntalan kayong mag-asawa sa kalsada. Putang inang yan. Mag-aaway na rin lang naman kayo sa publiko pa. Nakakainis. Tapos official statement pa. Hindi namin uurungan. Parang bata ang puta. Nakakainis. Anyways, sige, next question. Tanong po ito ni Robert Nicolas Jr. Sir Chian, yung sinasabi mong Fibonacci, shoutout po from Italy. Golden ratio yung Fibonacci niyan. Google mo na lang. Kasi mahirap ipaliwanag yan. Maboboringan yung audience. Mahirap ipaliwanag yan. Hindi ko rin naman kayang ipaliwanag sa'yo ng isang bagsak lang dito. Ako, ito suggestion ko sa'yo. YouTube mo, Fibonacci meaning. Yun. Matuto kayo mag-research, pambiraan mo kayo. Tanong naman po ito galing kay Devil Jean. Bakit may mga pangarap na hindi natutupad ang pangarap kahit gustong-gusto nilang tuparin ang pangarap nila? Hindi yan dun sa gusto eh. Dun yan sa ginagawa mo ba? Tinatrabaho mo ba? Oh, sige, gusto mo nga, sobrang gustong-gusto mo nga, pero tinatrabaho mo ba? Kasi may mga tao ako nakilala, gustong-gusto yung pangarap, pero pag panahon na para trabahuhin yung pangarap, puta, ang daming drama. Marami akong kilalang ganyan tao eh. Actually, halos lahat nga eh. Tanongin mo yung mga nasa squatters area. Tamo. Sasabihin nila, para-parehas sa sinasabi nila eh. Ang tagal na kasi ako squatter, kaya I should know eh. Tinanong ko rin naman sila eh. Mga kapitbahay ko noon, nung panahon ko squatter pa ako, at saka yun nandiyan kila Ashley. Pinagtatanong ko din mga kapitbahay eh. Ano ba pangarap mo? Magkaroon ng sariling bahay. Okay, paano ka magkaroon ng sariling bahay? Pag nanalo sa loto. Tanginang yun. Pag yung anak ko nakapangasawa ng gano'n. Kapag pinagpala ni Lord, gano'n. Bakit hindi ka makarating sa pagpapatayo ng bahay? Hirap ng buhay eh. Ba't mahirap yung buhay? Kasalanan kasi ng gobyerno eh. Mahal ang bilihin eh. Corrupt sila eh. Corrupt sila eh. Putang inang yan. Paulit-ulit. Putang inang yan. Ayaw nyo na lang trabahuhin. Pinapakita ko na nga sa inyo kung paano tinatrabaho eh, di ba? Ako na mismo, mano-mano. Ako na mismo, personal. Pinapakita ko na lang sa inyo, mano-mano. Ako na mismo. Tang inang yan. Ang gagawin nyo na lang, sasabayan nyo na lang. Sasabayan nyo na lang. Tingnan nyo, wala na masyadong luho. Gagarampot na lang. Ito, mga ganto-ganto na lang. Yung iba nga, binibigay na lang sa akin eh. Pero kung hindi binigay, bibili ko. Mga 26 pesos lang naman to. 31 na yata yung isang ganito. Cobra. Magkano cobra? 31. 31 pesos. Yan na mismo luho. Yan na, wala na iba. Ano pa ba luho ko? Aircon. Pero di mo naman makonsider na luho yun eh. Kasi kailangan nating matulog buong umaga. Kasi gising tayo buong magdamag. Hanggang sumikat yung araw. Hindi kaya masayang matulog ng sikat ang araw. So, aircon. Sige, counted na natin na luho yun. Kasi di naman lahat may kapasidad magkabit ng aircon eh, diba? Aircon. Wala na yun lang, diba? Dati Yossi, 200 a day. 200 plus yung magkano yung Yossi ko? 300 din, nasa 200 to 300. Depende sa brand, pero kasi pinakamahal mo 300 plus na. 300 plus yung Mebius ko, no? Okay. Mahal kasi. Magkano yung tobacco? Ay, sabagay, hindi naman ako bumili ng tobacco habang nandito ako yun. Okay. Sige. Ito sir, may tanong dito sir, anong masasabi mo daw dun sa pinakabatang naging santo ngayon? Hindi naman ako naniniwala ron eh. Sorry yung process of canonization, hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi, alam mo, may R8, may bumisita sports car, Audi R8. Kulay green na, parang natatanong ko. Gusto ko tignan eh. Tama, tignan niya, dadaan niya yan. Audi R8, ayan. Uy. Diba? Audi R8. Kumain dito yun, diba? Okay.
Ito mga Pilipinas. Ganun lang naman kasimple buhay. May mga kaibigan kayo. Anyways, proceed. Hindi ako naniniwala sa process of canonization. Hindi ako naniniwala na patay na tsaka mo pala ituturing na santo, diba? Kasi nasa Biblia kasi mga santo buhay. Mga santo buhay. Tanong naman po ito. Bumalik ulit. Pumarada. Okay, pumarada ang Audi R8. Sige. Sorry po. Pasensya na. Jimmy ay... Sarap naman nun. Sige, go na. Sige na. Tuloy Jimmy na. Aidarus, brother, tanong lang po, naniniwala ka ba sa everything is prayer? Sana po masagot. Ano? Everything is prayer. Ano? Everything is prayer. Everything? Is prayer. Hindi ko alam kung ano yung konsepto nun. Mahirap naman sumagot sa bagay na hindi ko naiintindihan. Next question tayo. Tanong naman po ito ni Remo. Ang alam ko, Living on a Prayer, yung kanta ni Bon Jovi. Hindi ba yun eh? Sige, go. Hanap tayo ng medyo. Ito, Uragon Game Farm. Excuse me po. Excuse me po. Ano, excuse me po? Excuse me lang. Excuse me, ako po muna, haha. Idol para Good sa'yo. evening. Ang balita, ganda sa sasakyan niya, ganda sa sasakyan niya. Shoutout muna kayo. Shoutout. Manonood kami. Nanonood sila, okay. Sila pala yung naka-Audi R8. Okay. Excuse me, ako muna, haha. Idol, para sa'yo, tao ba si Kristo o Diyos? Salamat po, Idol. Hindi ako kasi mahilig mag-conclude eh. Pero ang babasahin ko, Juan 1:1. Hindi na ako mag-conclude. Bahala ka na lang kung ano interpretation mo ron. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Bahala ka na kayo kung ano interpretation mo doon. Sa 14, at nagkatawan tao ang verbo. Aling verbo? Yung verbo na sumasa Diyos, na verbo rin na Diyos. Uno-uno, nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Bahala ka na kung ano interpretation mo. Hindi ako mahilig mag-interpret. Alam niyo yan. Bahala ka na kung ano interpretation mo ron. Yun ang sagot ko ron. Sabi po ni Narciso Martinez Patron Jr., ako, buhay na santo. Patron, ayaw i-recognize ng Vatican. Ha. Apelido mo yun eh. Tangkinan to si Patron. Kung ayaw ang i-recognize ng Vatican, di ayaw ding i-recognize ng Vatican yung alak na patron. Mahilig sa alak yan si brother. Mamahaling alak ang trip niyan. Mamahaling alak ang trip niyan. Ayan. Type yes ka, patron, kung lang. Next question. Ayan. Tanong naman po ito galing kay... Ayan. Zenix. Random question lang, boss. May karapatan din ba ang anak na babae sa pamanang lupa? Lahat ng anak may karapatan. Hati-hati yan, kahit anak pa sa labas. Kahit anak pa sa labas, basta anak, tunay na anak. Yan ang sagot ko lang. Next question. Yung mga ganyan, binabanata na lang sa abogado yan. Pero sa madalas na pagkakataon, gusto mo ng diretso, hindi na masyadong nakukuha yung lupa niya kung wala kayong perang panghabol. Kasi malaking pera kailangan nyo dyan para mahabol yung mga lupa-lupa ng mga magulang ninyo. Lalo na kapag ayaw ng mga kapatid ninyong makipag-coordinate. Alam mo, sobrang dami nga niya sa Registry of Deeds. Sobrang daming mga lupa yung napapabayaan na lang dyan na hindi na talaga nakiklaim tapos wala na. Maraming ganyan lupa. Masalimuot din yung konsepto niyan. Kasi ang hirap magbenta o bumili ng lupa kapag yung mismong may-ari patay na, tapos ang nagbebenta na lang yung mga anak, tapos kulang-kulang sila. Kailangan niyang kompleto eh. May magic na nagagawa dyan, pero nagagawa yun pag marami kang pera. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay Christian Piloton. Is the... Wait lang, sorry na to. May nagtanong, ano yan? Sinigang na baka. Okay, nakaligtas si Ann. Okay, sige. Christian Piloton. Kung nagkataon na hindi pinatikim ni Ann yun,
Kung nagkataon na hindi pinatikim ni Anyon, minus 100. Park lang daw. Park lang ako sabi. Hindi mo kasi pinatikim. Baka doon magpapark sa ano. Oo. Doon na magpapark sa ano. Malapit sa atin. Okay. Okay, sige, next question na. Ayan, sabi niya, is there peace in suffering? Oo. Parang ako, suffering ako ngayon eh. Tangina, gusto ko ba ito nasa tabi ng kalsada ko? Putang ina, lambot-lambot ng kama ko. Nang gantong oras, tangina dapat, natutulog na ako rito eh. Suffering ako ngayon eh. Pero I'm at peace. Diba? Kung hindi nga lang talaga dahil sa inyo, kundi dahil sa pagmamalasakit ko sa inyo, hindi ako magtsatsaga ng ganito. Tangina, sarap-sarap ng personal na buhay ko eh. Nakiga ka sa masarap na kama, na air condition, tapos nanonood ka pa. Yung iba nga sa inyo, nakita na yung gaano kalaki yung kwarto ko eh. May pinost ko isang beses lang. Isang beses lang yun sa tanang haba ng panahong na nasa social media ako. Isang beses lang ako nag-post ng kwarto ko, tapos madilim pa. Sa tanang haba ng panahon na social media ako. Isang beses lang yun. Yung mga matatagal na nakasubscribe sa akin, nakita na nila yun. Pero yung mga bago-bago, isang beses lang ako nag-post nun. Yung ibang mga kwarto yun. Pero anyways, there is peace in suffering. Parang katulad nung kay Kristo. Pag na kay Kristo ka, payapa ka. Ang tawag doon, sabat. Kapahingahan hindi ng laman, kundi ng kaluluwa. Yan na. Pumasok kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. I will give you rest. Swerte. Dami tumatakbo sa isip ko. Ang dami kong gustong ikwento eh. Kasi kung di nga lang talaga live ito, tapos may mga pastor pa na nakikinig dito. May mga pastor na, kasi may mga pastor na nakikinig eh. Tapos syempre, gagamitin nila yun para kumita na naman ng pera. Tanga na, tuto na naman sila galing kay Chester. May mga ganong pastor eh. Kulang-kulang kasi yung turo sa kanila nung nasa ibabaw nila. Puro mga malakay 310 lang ang alam, ganun. Tapos kung paano pipiga ng pera galing sa mga miyembro. Ngayon, syempre, kukuha sila galing sa iba-ibang influencer. Ayoko naman mapanggalingan ako ng aral na maayos. Sus, tuturo nila sa mga miyembro nila para kumita sila ng pera. Next question. Tanong po ni EA ni Boss Ward, matatawag po ba na nag-cheat ka kung lasing ka tapos kinis ka ng lalaki kahit hindi mo naman gusto? Hindi, matatawag yun na Nakaw na halik. Hindi. Nakaw na halik yun. Pero, ang kaso nandun sa lalaki. May tawag sila rin eh, nakalimutan ko. Acts of lasciviousness ba yun? Pag hinalikan ka ng, babae ka, hinalikan ka ng lalaki, tapos di mo gusto. Sexual harassment, no? Acts of lasciviousness ba yun? Hindi. Parang somewhere may kinalaman sa middle part ng katawan nyo pag acts of lasciviousness. Sexual harassment. Pwede, sexual. Pasok sa sexual harassment yun. Pasok sa sexual harassment yun. Yun ang sagot ko ron. Eto, tanong naman po ito galing kay Kenji Galliardo. Maliban na lang kung lasing ka tapos lumabang ka ng halik, di hindi ka masyadong lasing nun. Diba? Ibang usapan yun. Diba? Hinalikan ako. Ano ginawa ko? Hinalikan ko din. Hindi pwedeng siya lang. Hindi pwede siya lang. Hindi mo lang bawi? Ganun-ganon na lang yun. Next question. Kenji Galliardo. Uy, kanina pa to si Kenji nandito mula simula. Apok. Ano po yung Apok, sir? Sorry. Apok 96. Apokalipsis. Okay, sorry. Apok. Ayan, Apokalipsis 9:6, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Literal ba ito? Katunayan na ba ito na kaya ng Diyos na gawing immortal ang isang tao? Hindi immortal yun. Hindi immortal yun. Hahanapin yung kamatayan. Pero hindi matatagpuan. Ibig sabihin, sobrang sakit kasi ng mangyayari sa kanila eh. Yan yung ang kwento niyan yung may lumabas na binuksan yung isa sa mga tatak. Tapos bumuka yung lupa. Pag buka ng lupa, may mga lumabas na mga malalaking balang. Anong sa Tagalog ng balang? Grasshopper. Okay. Kasi laki ng kabayo. Seryoso yun. Kasi laki ng kabayo. Tapos may panusok sila. Tapos lahat ng mga taong matutusok nun, merong lason yung mga balang na yun eh. Mm-hmm. Tapos lahat ng mga taong matutusok nun, they will be in extreme pain.
Tapos gugustuhin na nilang mamatay sa sobrang sakit ng mararanasan nila, pero hindi nila makikita yung kamatayan kasi hindi nakakamatay yung lason. Yun ang malamang nun. Maliban na lang, pag nagpakamatay ka, hahanapin ang kamatayan. Pero hindi ibig sabihin nun, nagpapakamatay sila. Hindi ganun. Ibig sabihin, hihingi nila, sana mamatay na lang sila. Kasi hindi pa naman immortal yung mga tao na titirahin yan eh. Maliban na lang, yung mga kasama ni Kristo. Pero yung mga kasama ni Kristo, may immunity sila dyan sigurado. Kasi isipin mo naman, puta, ginawa kang immortal ng Diyos, tapos wala kang immunity dun sa, wala kang immunity dun sa panira ng balang. Yung mga yun, galing sa Diyos yun eh. Yung mga tatak na yun, galing sa Diyos yun eh. Yung lalabas dun sa ilalim ng lupa, galing din sa Diyos yun eh. Hindi naman galing sa demonyo yun. Tapos si Kristo, na may mga kasama niya, immortal. Pasok na 1,000 taon yan eh. Mga kasama niya, immortal. Ngayon, isipin mo, immortal ka na, hindi ka ba bibigyan ng immunity dun? Sa mga ganong lason-lason? Immortal ka nga. Ano ba naman? Bibigyan ka immortality. Tapos namatay ka. Hindi. Tapos nasasaktan ka rin. Literal. Agay. Hirap mo. Tapos yung sakit tumatagal. Oh. Isipin mo yung konsepto na matesting mo lang, ikaw naranasan mo to, yung mabulok lang yung ipin mo. Tapos tangina 1 linggo kang bad trip kasi bulok yung ipin mo. Tapos ang sakit-sakit nung ipin mo. Tapos wala ka pang pera para ipagamot yung ipin mo. Isipin mo yung ganun. Nakaka-bad trip kaya yun. Diba? Yun nga lang yung mga ganyang klase ng sobrang sakit, sobrang tindi ng sakit. Tapos, immortal ka. Paano gusto mo na nang mamatay na lang? Hindi ganun. Mali ang analogy. Kailangan, lalagay mo rin yung sarili mo doon sa sitwasyon na yun. Para maintindihan mo kung paano gumagana yung senaryo. Ganun yung konsepto. Nanaisin nilang mamatay. Pero hindi yun dahil nagpapakamatay sila tapos hindi sila mamatay. Hindi ganun. Nanaisin. Ibig sabihin, gugustuhin nilang mamatay. Parang ako, gusto ko na mamatay diba? Pero hindi ako nagpapakamatay. Nakakalukuhan naman yun. Hindi ganun. Hindi automatic yun. It doesn't necessarily follow na pag gusto mong mamatay, nagpapakamatay ka. Hindi ganun. Next question. Tanong po ito ni Jovert Bermilio. Boss, may kaluluwa rin ba ang mga engkanto at saan napupunta ang mga engkanto at aswang kapag namatay sila? Hindi kasi ako naniniwala sa ganun sa laman lupa. Sipin mo, nakatira ka sa puno. Tangina, diba? Ano pinagkakaabala mo sa puno? Wala, nandun ka lang, nag-aantay ka lang ng iihi sa'yo, ganun, palalaki mo yung titi niya. Alam ko, bad trip. Yung common sense walang ka-common sense kahit kapraso ron nakatira, para ka nuno sa punso, ganun. Nag-aantay ka lang ng iihi sa'yo. Anong ginagawa mo ron maghapon? Nakatanghod ka lang, nag-aantay ka lang ng iihi sa'yo para may palalaking kang titi. Diba ganun yun pag tabi-tabi po. So, ano ibig mo sabihin? Pagka nagtabi-tabi po ka, dun sa nuno, iilag siya sa ihi mo, tas okay lang ihian mo yung bahay niya, ganun? Tangina, diba? Wala ka common sense kahit kapiraso. Pag sinabi mo yung password, ganun, no? Tabi-tabi po. Ano gagawin ng nuno? Iilag. O sige, ihi ka dyan sa bahay ko, okay lang yan. Hindi ganun, tanginang yan. Iba, puta, tanga Nakakainis yung level ng katangahan ng ganun, no? Na pagtingnan mo, pag biniyak mo naman yung nuno sa punso, sinasabi na nuno sa punso, kung hindi man bahay ng anay yun, bahay ng langgam. Ano, nakikipanirahan yung nuno sa punso sa bahay ng langgam? Tanginang yan. Ang alam ko kasi ang konsepto, parang malatao yan, marunong mag-isip. Ganon yung, yung pagpipicture ng mga tao sa mga nuno sa punso Parang tao, marunong mag-isip, spiritual forces. Ano ba't makikipanirahan kang kasama ng langgam? Hindi ka marunong gumawa ng sarili mong bahay? Pet na daw nila yun, sir. Tanginang yan. Ang dami nilang pet. Hindi nagme-make sense Ano ba Pilipinas? Ano bang katangahan yan? Ano ba namang Pilipinas? Ikaw nuno sa punso ka. Lumalabas ngayon na para bang mas matalino ka pa kaysa sa mga tao kasi spiritual being ka. Hindi ka marunong gumawa ng sarili mong bahay, nakatira ka sa bundok. Diba? Yung common sense, tangina yung common sense, wala. Walang common sense. Wala. Tanginang yan. Alam mo yung, puta spiritual being ka. Pwede ka sumama kahit saan. Diba? Ba't ka naman nakatira sa bahay ng langgam? Sa bahay ng anay? Diba?
Alam mo yun, pwede kang magtayo ng sarili mong bahay. Hello? May powers ka. Tangina, diba? Walang common sense. Walang common sense yung mga naniniwala dyan. Wala. Siguro ganun lang talaga eh. Yung common sense, hindi ganun ka-common eh. Tangina, common sense, hindi ganun ka-common. Pagpatawad na lang natin. Nakakainis talaga. Sabi ni Genesis Mendoza, sir, magic word daw po yung tabi-tabi po, brother. Yun nga eh. Tangina, parang abracadabra yun. Abracadabra, iilag ang nuno. Okay lang, ihian ko yung bahay niya. Putang inang yun. Ewan ko sa inyo. Bala kayo dyan. Next question. 1 hour and 20 minutes na pala. 1 hour 20 minutes na? Grabe naman. Oh, ay, 1 hour and 15. Going to 20, yes. O sige, kahit isa't kalahating oras. Go. Tanong naman po ito galing kay Zings. Advice po sa long-term relationship, boss, total naka-long-term ka rin po. Communication is key. Communication. That, regular. Once a week, na hindi ko nga nagagawa yun eh. Parang 2 buwan yata kami, halos di nakapag-usap ng personal. Parang LDR na kami. Importante, communication sobra. Kailangan i-over-communicate nyo yung konsepto na yun. I-over-communicate nyo yung relationship ninyo, i-over-communicate ninyo yung mga plans nyo, yung mga goals nyo. Kung hindi man kayo nag-a-align, magsuportahan kayo kahit di kayo nag-a-align. At the same time, isabay mo na rin na dapat meron kayong common goal. Pero dapat meron din kayong separate goal. Parehas kayong merong gustong marating, magkasama, magkatulong kayo rito. Tapos siya rin may gustong marating, tutulungan mo siya rito. Ikaw rin merong gustong marating, tutulungan ka rin niya dun. Para you have enough distraction inside your head, parehas kayo na hindi kayo nagbubungangaan sa isa't isa at tayo ng puso pinapalaki ninyo. Kasi pag wala kayong plano para sa sarili ninyo, literal, wala kayong plano na magkasama, wala rin kayong plano na magkahiwalay, tapos kayo lang talagang dalawa yung mga atensyon ninyo nakatutok sa isa't isa, maghahanapan kayo ng mali sa isa't isa. Tapos ngayon, sasabihin nyo, hindi ka na-satisfied. Paano ka masasatisfied? Parehas kayong nakatutok lang ang atensyon nyo sa isa't isa. Lahat ng relasyon na nakatutok lang ang atensyon nyo sa isa't isa, mag-i-spiral of doom kayo dyan. Paikot-ikot lang kayo sa parehas na cycle. Tapos, kakapaikot-ikot nyo, one of those days, masusuya kayo sa parehas na cycle na si lalaki, yung mga damit niya, pakalat-kalat. Si babae naman, yung bunganga niya, pakalat-kalat din. Masusuya kayo ng ganun. The best way, brother, makikisuyo. Kaysa magkwentuhan, makikisuyo, baka pwede, alagaan nyo kami sa tubig. Meron pa yan. Sikwatin nyo na lang. Sige, go. Ayan, Yeah, next question. Sabi po ni Narcino Martinez Patron Jr., noon, sir... Narciso. Sorry. Sabi niya, noon pag naligaw, balik ta rin damit. Ngayon pag naligaw, Google Waze mo na lang. Hindi, noon, pagka naligaw, nasiraan, kadalasan sa liblib na lugar. Ngayon, pag nasiraan, may mga babaeng sumasayaw. Okay! Ay, ba't sila sasayaw? Nasa Pegasus sila eh. Hindi mo alam yun, Gail. Bata ka pa, hindi mo alam yun. Bakit sila sumasayaw? Tanginan yun. Hindi mo alam yun. Wala kang malay sa mundo. Bata ka pa. Sabi ni Lovelyn Tilos, uy, regalado? Gail pa siya. Tanong mo sa kanila yan. Alam nila yan. Dati pag nasisiraan sa maliblib na lugar, mas matatakot ka pa. Ngayon, kapag nasisiraan, sa harap na ng Pegasus. So, tanong natin tomato. Brother, na-try nyo na bang masiraan sa harap ng Pegasus? Tamo? Kahit Audi R8, nasisira pa rin yan. Ano meron sa Pegasus, sir? Ha? Ano meron sa Pegasus? Hindi, may ano yung parang Bermuda Triangle yung Pegasus na yan eh. Lahat ng sasakyan nasisira talaga dyan. Specifically, sasakyan ng lalaki nasisira palagi dyan. Parang Bermuda Triangle yan. Ano yan? Kumbaga, misteryosong lugar yan. Kaya nga nila tinawag na Pegasus yan eh. Di ba yung Pegasus, kabayong may pakpak? O yun. Mythical creature kasi ang Pegasus. So alam mo yun, di ba? Doon sa lugar na yun, parang nuno sa punso yan eh. Diba? Pagka dumaan yung kotse mo ron, magugulat ka na lang, biglang all of a sudden, ayaw nang gumana. Tapos wala kang ngayon choice. Paparada mo ngayon doon sa gilid, tapos mag-aantay ka ngayon ng tulong. May tutulong sa'yo, mga mythical creatures din. Oo, kailangan mo nang makalipad ng mga... Pero mababa nga lang yung lipad nila. Mababa yung lipad.
Aray ko. Aray ko. Okay, gets ko na kung ano yun. Gets ko na kung ano yun. Tatawanan din sila dyan sa comment section. Alam nila yan, alam nila yan. Huwag ako, tanga na magtamaglukuhan. Sir, Sige. Mga Air Force One na dadali din po dyan sa Pegasus na yan. Lumilipad daw po mga tao dyan, mga diwata daw po yung tao. Oo, sabi ko nga sa inyo. Pero mababa lang yung lipad, kaya mong abutin. Sa murang halaga. Salamat, brother. Salamat. Ingat kayo, ha. Balik kayo. Sama niyo yung mga tropa susunod. Okay, next question. Wala, puro na sila Pegasus. Sabi ko sa inyo, eh. Sir, nasiraan din po ako dyan last time, kaso umaga na ako nakauwi. Oo, kasi mahirap kasing humanap ng mekaniko dyan. Sarado na kasi lahat dyan sa gabi. Kumbaga, ano yan? Parang kumbaga, isang malawak na disyerto, tapos yun yung nag-iisang oasis doon. Doon ka lang makakainom ng tubig. Oo, so yung buong kahabaan yan, patay na lugar yan. Tapos yan lang ang nag-iisang buhay sa gabi. Lagi silang gabi nasisiraan dyan, tanong mo. Lagi silang gabi nasisiraan dyan. Sabi ni Anton Barba, dati boss Air Force One, ngayon Pegasus na. Mo? Doon nakatira si Rosana sa Pegasus. Oo. Ngayon, tanga na, pati sarap dito, pakita ko sa inyo. Pakita mo nga yun. Pakita mo nga, nakikita ba? Sir, tago mo nun, nakikita pang isa. Wala yun. Sige, next question. Ayan, tanong naman po ito. Di ko maintindihan ang pangalan. Ganun po siya humatching in case hindi nyo alam. Paksiw! Nagkataon lang naman daw, boss. Huwag ka naman daw ganyan. Oo nga, tama naman. Wala naman akong sinabing Basta ang sinabi ko lang, may diferensya yung lugar, hindi yung mga nasisiraan. So yung lugar kasi mythical area yan. Parang Bermuda Triangle yan. Hindi talaga maipaliwanag. Nakakaiba yan. Hindi maipaliwanag ng mga scientifico kung paano basta na lang nasisira mga sasakyan dun. Hindi lang mga sasakyan, pati motor. Tangina nasisira dun. Pati motor nasisira talaga dun. Pero magtataka ka, kapag nakabike, hindi naman nasisira. Hindi nasisira bike dun. Hindi nasisira bike dun. Bakit, sir? Walang pera eh. Wala, mga naglalakad, di rin nasisiraan dun. Wala. Basta motor lang at tsaka kotse nasisira dun. Sige, go, next question. Last question na. Tanong naman po ito, galing kay... Natuwa-tuwa sila, sir. PCX daw, madalas masiraan daw dun, sir. Tangina PC. Naglalabasan na sila ng nila, sir. Ayan. Hindi ko maintindihan yung pangalan, sir, pero sabi niya, boss, sorry po, boss, tungkol love life po ito. Pero tanong ko lang, Okay. pag di ka ba mahal ng mahal mo, dapat mo ba bang ipaglaban o pakawalan mo na lang? Hindi, pagka mahal mo yung mahal mo, dapat isogo mo. Ay, Ulit. Sorry. Sorry. Ulit yung tanong. Hindi ko naintindihan. Ulit yung tanong. Yung tawa na kayong lahat, ha? Sige. Ulit yung tanong. May nag-comment, sir, dumudulas. Hindi, sabi yun sa commercial, pagka mahal mo, isogo mo. Sabi nga pwede rin daw gumawa ng mga assignments daw dun eh. Pwede mag-review dun. Oo, sabi nila. Doon daw nagre-review. Ganun. Sige, next question. Basahin mo. Sabi niya po, pag di ka ba mahal ng mahal mo, dapat mo pa bang ipaglaban o pakawalan mo na lang kahit masasaktan ka? Selfishan ba yun, boss? Yun lang po. Lalaki ba yung nagtatanong? Yes po. Lalaki. Okay. Ang mga babae, mythical creatures. Emotional beings. Minsan nadadaan sa effort yan. May mga ganun, may mga nadadaan sa effort. Pero minsan, hindi na talaga. I will say risk versus reward ratio. Ano yung risk na masayang yung oras mo? Diba? That's 1. Resources mo masayang, that's 2. Nag-aantay lang siya ng tamang tao habang nasa iyo siya, that's 3. Diba? Ano naman ang reward kung itutuloy mo? Merong possibility baka mahal siya sa'yo. That's 1. 2, ano ba yung mga kaya niyang i-offer sa'yo kung mapamahal siya sa'yo? That's 2. 3, siguro maganda ba siya? Status symbol din yun bilang sa'yo, bilang lalaki. That's 3. So nakadepende ngayon dun sa risk versus reward ratio. Pag yung risk masyadong mataas, na wala rin lang naman kayang iambag yung babae, tapos may anak pa,
Siyempre, kasama sa mga risk yun, mag-aalaga ka ng bata eh. Automatic yun na kapag may anak. Hindi na importante kung ikaw single father o single ka lang talaga, hindi wala kang anak na lalaki. 'Di ba? That's also a risk na mag-aalaga ka ng anak na hindi sa'yo. 'Di ba? Kailangan mo isama sa equation yun eh. Tapos, baka siguro mabunga nga yung babae, wala rin namang maiaambag talaga. Tapos, alam mo yun, wala. Kailangan mo talagang alamin kung ano talaga yung pakinabang sa'yo nitong babae na to. Ano yung maiaambag sa'yo ng babae na to na hindi ka rin naman mahal para pag-effortan mo siya ng matindi. Ano maiaambag niya bilang babae? Bukod sa pepe niya. You have to put that into the equation. Kung siya naman may malaking maiaambag, baka naman ang dahilan kung bakit hindi ka niya mahal dahil ikaw naman yung walang maiaambag sa relasyon. You have to put that into the equation as well. Diba? Kasi sa madalas na pagkakataon, emotional beings ang mga babae. Pag napo-provide mo yung financial needs niyan, emotional needs niyan, intellectual needs niyan, nagpo-provide ka rin ng konting drama along the way, hindi mawawala pag-ibig sa'yo niyan. Mananatili yan. Bakit? Kasi, kumbaga fulfilled, kumpletong package kayo. Diba? Maliban na lang siguro, hindi ka masyadong kagwapuhan, tas ang habol pala niya, poging lalaki. Siyempre, mahihirapan ka dun sa parte na yun. Pero, kung meron namang maiko-compensate na ibang parte naman, natang inapakit ka nga, pero naka-Audi R8 ka naman. Diba? Wala, yung kanina, pogi yun eh. Yung mga napunta rito kanina, naka-Audi R8. Yun talaga, package yun. May pera, tapos pogi pa. Diba? Pero may mga iba naman, naka-sports car, pero pangit. Kadalasan matanda. Diba? Only in the Philippines. Marami na naman ganun sa ibang bansa. Yung iba nga, yate pa eh. Kailangan mo i-check kung ano yung risk versus reward ratio mo eh. Diba? Kailangan mo magkalkula na pag nakuha mo ba yung pagmamahal niyang babae niya na napakahirap kunin kasi hindi nga ikaw ang gusto, ano bang maiaambag niyang babae niyan sa buhay mo? At kung marami siyang maiaambag, ikaw naman, ano naman ang maiaambag mo sa buhay niya? Kasi baka kaya hindi ka gusto, kasi wala kang masyadong maiambag sa kanya. Diba? You have to put that into consideration. Status symbol mo, kamusta? Diba? May iPhone ka ba? Yung iba kasi, gano'n yung status symbol nila. May kotse ka ba? May bahay ka ba? Lalaki ka eh, diba? Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan, sir. Di po siya question pala to. Jen, boss, anong ibig sabihin na lagi ka napapanaginipan ng isang batang lalaki age of 9 years old? Ako? Ako napapanaginipan? Hindi ko alam. Mahirap kasing, alam mo, ang malamang niyan, ang mga bata kasi, konti pa yung mga bagay na na-experience at nakita nila sa mundo eh. Diba? So kung ano yung pinaka-kinalagyan nila ng maraming emotion, yun yung madalas na napapanaginipan nila. Pag nagka-crush ang bata, napapanaginipan niya yung crush niya. Nilagyan niya ng maraming emotion yun eh. Magulang niya, kapag sobrang laki ng involvement ng magulang ng bata sa buhay niya, napapanaginipan niya magulang niya. Minsan napapanaginipan pa nga niya na mamatay yung magulang niya. Tapos syempre, pagising nun, bangungot yun, iiyak ngayon ng bata. Diba? Ngayon, siguro, ganun. Bata pa, konti pa experience, tapos ako yung nagkaroon ng maraming emotional attachment yung bata, nakapag-invest siya sa akin ng emotional attachment sa pakikinig niya, tapos paulit-ulit. Kasi syempre, kayong magulang, kayo nakikinig sa akin, diba? So, baka ganun, baka isa yun sa mga possibility. Pero ayoko magbuhat ng bangko na, bla bla, may ibig sabihin yan. Ayoko ng ganun. Hindi ako ganun, hindi ako presentado alsado sa ganun. Tanginas. Sigurado, lilitaw na naman dyan ng mga basher. Messiah syndrome. Hindi, malayo ako sa ganun. Sorry, pasensya na kayo, malayo ako sa Messiah syndrome. Hindi ko iniisip na ako ang tagapagligtas ng mga tao, hindi ganun. Marami lang nakita yung mata ko, marami lang narinig yung tenga ko, marami lang akong mga bagay na naisip. Marami lang mga bagay na nakita ko yung mga tao na ginawa nilang tama, ginawa nilang mali, at marami rin akong mga nagawang tama, marami rin ako ng mga nagawang mali. Ngayon, yung mga experience ko, yun yung mga bagay na naibabahagi ko sa inyo. Yung mga best practices ko noong mga panahon na yun. So, you can cut to the chase. Diba? Kaysa mag-trial and error ka, tanong mo na lang sa akin, baka sakaling meron akong naranasan dyan o meron akong nakitang ganyan in the past, baka sakaling makatulong sa'yo yung konting insight ng buhay ko. Yun ang ginagawa ko, pero hindi yan Messiah syndrome na, niligtas ni Chester ang mga tao. Putang ina. Hindi ako ganun. Sorry, hindi ako ganun. Gusto ko itang iligtas sa kahirapan, kaya tinuturo ko na sa'yo kung paano yung daan papunta sa pagyaman, pero hindi naman lahat ng tao magpapaligtas eh. Diba? May mga tao gusto talaga nila maglubalob sa kahirapan eh. Wala namang masama ron. Kung ganun yung buhay na gusto nila ikabuhay eh, diba? Ang gusto ko lang mga iligtas na mga tao, yung mga taong baka mag-subscribe kasi kayo doon sa mga putang inang siraulong mga influencer na payayamanin ka daw, bibigay mo lang pera mo sa kanila. Kayang baguhin yung buhay mo in 15 days, bibigay mo lang pera mo. Tapos takin na presyo 9,000.
15 days, tang inang yan, habit nga, 66 days bago mabago eh. Yung sa kanya, buhay mo, kayang baguhin, 15 days lang. Putang inang tao yun. Absurd yung claim. Absurd, grabe. Ang tindi ng claim niya. Ang tindi. Alam mo, ako nga nagtataka kung ilang pirasong buhay ang nabago niyan eh. Kasi yung mga miyembro niyan doon sa networking niya, puro bata eh. Ilan na nabago niyang buhay doon? O nagkakalasan din every time magkakaroon siya ng malaking event. Kasi laging ganun eh. Magkakaroon siya ng sobrang laking event. Pagbabayaran niya ngayon lahat ng mga miyembro. Lahat ngayon ng mga miyembro nagbayad. Tapos kalasan na pagkatapos nun. Event uli siya. Likom na naman maraming mga tao na naman. Puro bata uli. Event uli siya malaki. Pagbabayaran uli lahat ng mga bata. O tapos kalasan uli mga miyembro pagkatapos nun. Pagkatapos uli nun, likom na naman ng marami na naman. Dumami na naman. O mag-e-event uli siya ng malaki. Puro papasok lang sa kanya talaga pera. Puro papasok sa bulsa niya. Pero yung mga taong minentor niya, yumaman ba? Yung mga taong minentor niya, nabago ba buhay? Tanginan yun. O ang nangyari, nagkalasan sila pagkatapos na ma-realize nilang puro papasok lang sa management ang pera. Next question. Ayan. Shoutout mo muna to, kanina pa to. Shoutout si Lovelyn Tilos Uy Regalado. Birthday daw po niya kahapon. Happy birthday! Happy birthday, sir, sister. Galing ka mo sa buhay. Konti lang, maikli lang buhay natin. Galing ka mo sa buhay. Dapat araw-araw ginagaling ka mo sa buhay. Hindi na importante kung birthday mo o hindi. Pero dahil special day mo kahapon, happy birthday sa'yo. I wish you all the best in life and in career. Happy birthday. Sabi ni Lenlen, sana mapansin mo po kasi sobrang sakit na po, wala po akong mapagsabihan. Ng alin? Sama ng loob niya. Okay, message mo na lang ako, PM mo ako doon sa sama ng loob mo, makikinig ako. Sana nga lang iklian nyo lang ng konti. Kasi libo yung nagme-message sa akin eh. Yung iba, tangina, litanya talaga, tas wala man lang break doon sa pagitan. Lagyan nyo naman ng konting, lagyan nyo ng konting, anong tawag dito? Pagitan, diba? Lagyan nyo ng paragraph, diba? Hindi yung isang mahabang ganyan. Tanga, nakakaapat na scroll na ako. Tanga na, alam mo yung pag-scroll mo na gano'n, di mo makita kung saan ka huling natapos. Kasi walang paragraph, isang mahaba lang talagang blot ng message na pag gano'n. Walang break, walang pause, walang kahit ano. Isang mahabang message. Na alam mo yung wala akong oras para magbasa ng gano'n. Maikli lang. Kasi maiintindihan ko naman kayo, hindi naman ako tanga eh. Hindi nyo na kailangan ibigay sa akin lahat ng buong detalye kung anong pinanganak kayo hanggang malapit na kayo mamatay. Ang haba masyado nun. Yung iba, puta, sobrang haba, kaya na sumulat ng libro eh. Isa pa pala, inform ko lang kayo, Pilipinas. Merong mga nanonood sa akin ngayon, mga nadali dun sa kung ano man yung scam na nangyari na itong mga nakaraan. Ingatan ninyo ang sarili nyo, sobrang daming mga scammer sa internet. Lahat ng mga tao na kahit ano pa ipagpapapasa sa inyo, kasi meron parang nakita ko yung sinend sa akin yung nakita ko yung parang meron pampirma ng Bangko Sentral yata, hindi ko maintindihan. Pero alam mong scam na scam eh. Ang nasa kanan, pinakababa kanan, si Jokno ang pumirma. Tapos yung address, California. Ano ba yan? Tapos alam mo yung ang daming mga government logos dun sa, na alam mong na bobo ka na lang talaga pag na-scam ka nun. Ako naman, nagtataka naman ako sa mga tao na yan, dahil lang pinasahan lang kayo ng dokumento, hindi nyo naman iniisip na kahit sino kayang gumawa ng pekeng dokumento. Hindi nyo nakita yung opisina, hindi nyo nakita yung kung sino yung katransaksyon ninyo, basta pinasahan lang kayo ng kung ano man, na dokumento ko no, na legal ko no sila, binigay nyo naman yung pera nyo sa kanila. Ang hirap hanapin yung mga tao na yan, in case hindi nyo alam. Ngayon, isang grupo sila ngayon, na-scam sila ng kung ano-ano yung mga pinagpapasa sa kanila. May mga dokumento pang pinakita sa kanila na parang pagpapatunay daw na legit sila. Nung nakita ko yung dokumento, alam ko na kagad, umpisa pa lang scam eh. Chel Jokno dito sa kanan, tapos ang address, California. Ano ba yan? Chel Jokno dito lang naman sa Pilipinas sa opisina niyan eh. Tapos, parang may seal pa ng Bangko Sentral sa ibabaw, parang ganun. Intel ko, no? Ang Intel, in case hindi nyo alam, yung Intel Inside, ha? Kung hindi kayo aware, yung Intel Inside, yan? Private company yan. Hindi yan government agency. Isang tingin pa lang, scam na scam eh. Dahil lang nagpasa ng dokumento sa kanila, akala nila legit, tapos binigay naman nila yung pera nila dun. Investment ko, no? Uulitin ko, Pilipinas. Huwag kang tanga pagdating sa mga investment. Pag hindi mo pa nakikita tao, walang opisina, alam mong pagka tumakbo, hindi mo mahahagila, huwag mong ibigay yung pera mo dyan. Tangina naman. Binigay sa akin, isang mahabang listahan ng mga taong naloko. Isang mahabang listahan ng mga taong naloko at milyon na daw ika ang nadadali. Milyong piso na daw ang nadadali. Sabi ko, grabe naman. Binigay niyo yung pera niyo dun. Hindi mo na makakagilap yan. Ako, I strongly suggest umusad na lang kayo. Mas madaling gumawa ng pera kaysa maghabol pa dyan sa mga yan kasi titigil ang buhay mo dyan eh.
Isipin mo yung konsepto na tumigil ka na sa pangangarap kasi yung buong naipon mo, binigay mo doon. Ngayon, inilaan mo na lang ang buhay mo sa paghahabol doon sa mga taong hindi mo alam kung ano itsura, hindi mo rin alam kung nasaan, hindi mo alam kung may opisina ba o wala. Ang meron ka lang, cellphone number ng mga tao na yun at saka yung mga pinasa sa yung dokumento na lahat puro peke. Pilipinas, huwag kayong mangmang, huwag kayong tanga. Sobrang daming scammer sa Pilipinas. Pag ang tao lumalapit sa inyo, gustong makuha ang pera ninyo, tas wala namang ibibigay sa inyong kapalit bukod sa kapirasong putang inang papel o kung ano man yung dokumento lang ang kapalit ng pera mo, tang ina, alam mo na scam yan. Alam mo na, common sense na lang yun. Common sense, Pilipinas, common sense. Ingatan ninyo ang sarili nyo, masyadong maraming tao na interesado sa pera ninyo. Uulitin ko, masyadong maraming tao ang interesado sa pera ninyo. Huwag kayong tanga. Nagkapera ka ng konti, gusto mo invest, wala kang malay sa pag-i-invest. Mas madali pa sa'yo magtinda ka sa kalsada katulad ng ginagawa ko kasi mas malamang na makabisado mo pa yung konsepto ng pagtitinda sa kalsada kaysa ilalagay mo yung pera mo sa kung saan man, kung sino mang Poncio Pilato na puta pagkatapos nun, hindi mo na ngayon mahanap kung nasa na pera mo. Ang suggestion ko sa inyo dun sa mga na-scam, ang dami nila, mahigit 50 sila. Ang suggestion ko sa inyo, kayong mga na-scam, mag-move forward na lang kayo. Hindi nyo na mahahanap yan. Sige, welcome kayo. Nabanatan niyang mga yan, pumunta kayo sa NBI ng magkakasama, sila ngayon ang isa lang ngayon na magbibigay sa inyo ng direksyon kung saan kayo dapat pumunta para baka sakaling mahanap yung mga yan. Baka sakaling mahanap. Pero hindi pwedeng tumigil na lang basta ang buhay mo at ang paghahanap buhay mo at ang pag-iipon mo dahil naghahabol ka dyan sa mga tao na yan. Let's just put it this way, Pilipinas. Magkaintindihan tayo. Pag ang pera mo, inilagay mo na sa kamay ng iba, huwag ka nang umasang mababawi mo pa yan. Ganon na lang. Mas madali pang ganon ang mindset mo na isugal mo yung pera kung sakali mang worth gambling yung kung ano man ang nasa isip mo. Kung palagay mong sulit na sumugal ka ron ng barya. Pero dapat ang mindset mo, hindi mo na mababawi yan. Pag kumita, maligaya ka. Pag nawala, okay lang. Hindi ka maghahabol, wala nang problema. Kasi sumubok ka lang baka sakali. Ganon kasimple yung konsepto. Halagang 1,000, halagang 2,000, 4 na araw na paghahanap buhay mo yan, kaya mong bawiin yan next week. Pero 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, 1,000,000, putang ina mo naman. Hindi mo na mababawi yan. Hindi mo na mababawi yan. Huwag kayong masilaw sa mga malalaking interest nila kasi dediretsuhin kita. Ang sabi ng Bangko Sentral, more than parang 1% yata per annum na investment, more than 10% investment. Ganun. Meron lang certain number of investment yan at hindi yan buwan-buwan sobrang laki ng kikitain mo. Mismong Bangko Sentral na nagsasabi na yung mga nagpo-propose ng sobrang laking interest, karamihan dyan scam. Kahit anong dokumento pa ipakita sa'yo, kahit naka-SEC pa yan, kahit naka-DTI pa yan, kahit mukhang galing pa sa Bangko Sentral. Isipin mo, putangin na yung nakalimutan ko, may bangko na ganun dati, na nag-o-offer na malaking interest rate. Nag-flip yung bangko na yun, ha? PNB? Hindi PNB eh. Merong isang bangko na ganun dati. Ang konsepto ay mag-impok. Ganun sila, mag-impok. Tapos ang laki ng ino-offer nila na interest rate. Nag-flip yung bangko na yun, ha? Partida, puta, aprobado pa ng Bangko Sentral yun. Isipin mo, bangko na yun, ha? Ano naman ngayon ang assurance mo na pagka ibinilagay mo pera mo dyan sa kung saan man yan, babalik pa sa'yo pera mo. Isugal mo lang yung perang kaya mo lang isugal. Pero ako, ito suggestion ko sa inyo. Kesa isugal mo sa iba, sumugal ka na lang sa sarili mo. Baka sakaling gumana pa pag ikaw yung gumawa. Kesa inilagay mo yung pera mo sa kamay ng iba tapos hindi mo na mahagilap pagkatapos. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.